Mr. Silent Channel. Kabanata 911 hanggang 920. Biglang lumabas sa sentimental na Daoluo ang isang nakasisirang espada na layunin. Ito ay pinigilan ng mahabang panahon, at nang lumitaw ang layunin ng espada na ito, bigla itong lumitaw sa patayo at paalang na direksyon. Ang malakas na layunin ng espada ay naging sanhi pa ng makulay na nakal-alasong miasma sa kalangitan na natural na pumila, na nagpapakita. Isang liwanag ng langit ang sumikat sa lambak. Nakatayo sa likuran, naramdaman ni Yexinglan ang layunin ng espada kay Amorous Daoluo, at biglang nagningning ang kanyang mga mata. Ang kanyang martial spirit ay isa ring espada. Ang layunin ng espada ng pinakamalakas na tao ay lubhang nakatulong sa kanyang paglilinang. 300,000 taon ng mga espiritual na bagay. Ang lalaking nakayulang nakadamit ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Hindi man lang sila pinansin ni Amorous Daoluo, at malamig na sinabi, 8 uri, kulang ang isa ay hindi gagana. Kung hindi mahirap patayin kayong lahat dito. Gamit ang nakapagpapalusog na epekto ng mga mata ng yelo at apoy, gamitin. Hindi magtatagal bago kayo natural na linangin muli ang sapat na langit at lupang mga espiritong nilalang. Dahil mawawala na ako ng kontrol sa inyo ng aking tang sect, sa hinaharap ay mawawala na ako ng kontrol sa inyo sa hinaharap. Ay higit pa sa 100,000 taon, ngunit hindi ito masama. Galit na sumigaw ang babaeng nakasuot ng pula na si Luo Xingjiao, huwag kang masyadong lumayo, malaking bagay ito. Hindi ako naniniwala na sa kapangyarihan nating 6, hindi kita mapapatay. Kahit na mahulog ka, hindi kita hahayaang magtagumpay. Huwag maniwala. Okay. Ang mga mata ni Zhang Xin ay kumislap ng maliwanag, at ang napakalaking layunin ng espada ay naging matatag sa isang iglap. Isang malaking espada na may haba na daan-daang metro ang isinilang. Kasabay nito, may bakas ng pilak na likido. Mabilis itong lumabas sa mga butas ng kanyang katawan at mabilis na naging armor, na nakatikip sa kanyang buong katawan. Isa itong malakristal na silver armor na may 3 pares ng pakpak sa likod nito. Ang pilak na baluti ay parang isang buhay na bagay, na may halo na dumadaloy sa loob. Mayroong hindi mabilang na mga pattern sa napakagandang baluti. Lumobo din ang katawan ni Amorous Daoluo hanggang 3 metro ang taas. Sa kaibuturan, lahat ng iba pa ay armor ng labanan. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, ang daangzang higanteng espada sa hangin ay nasa itaas na ng mga mata ng yelo at apoy, at ang nakakatakot na aura ng espada ay nagngangalit sa lahat ng dako. Sa paligid ng daangzang higanteng espada, mayroong libu-libong maliliit na espada. May pattern ng rosas sa maskara ang madamdamin na si Daoluo na may 4 na character na battle armor, at sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay naging malambot na parang tubig, na tila puno ng walang katapusang nostalgia. 4 na character na armor ng labanan, Ultimate Battle. Iyon ang pangalawang pagkakataon na nakita ni Tang Wulan at ng kanyang mga kasama ang pinakamalakas na individual sa kasalukuyang mundo sa Sky Daoluo noong malapit nang bumagsak ang Shrek Academy. Ang mga mata ng buong yelo at apoy na dalawang instrumento ay nanginginig ng husto, at maging ang pares ng mga kaluluwa ng dragon na nakapalibot kay Guyu sa di kalayuan ay naging medyo mabagal. Sa pagitan ng langit at lupa, tila naroon lamang ang layunin ng espada na puno ng nostalgia, at ang makulay na nakal-alasong miasma sa langit ay halos nabasag ito ng layunin ng espada sa isang iglap, at ito ay lumipad palayo. Kung titingin ka sa langit, makikita mo pa na ang sikat ng araw ay naging isang higanteng espada, at ang talam ng espada ay nakaturo sa mga mata ng yelo at apoy. Antas ng Diyos, paano ito posible? Ito ay antas ng Diyos. Puno ng panginginig ang boses ng lalaking nakasuot ng lila, at lalong namutla ang mukha nito. Umalangaw-ngaw sa lambak ang malumanay na boses ni Amorous Daoluo, kung ang Golden-Eyed Black Dragon King na si Ditian, baka pwede mo akong kalabanan. Natanim ka lang ng mga halaman. Gaano karami ang karanasan mo sa pakikipaglaban? Bakit may kadugo ka na magaling makipaglaban? Sabihin 6, 10 yan, madali kitang mapunit dito. Ngayon pa ba ang pag-alis mo sa dragon mo? Akala mo ba, sa pag-alis mo sa 2 dragon, akala ko pa ba tigilan mo ako sa iyong 2 dragon? Hindi ba pwedeng gawing espiritu ulit ang 6 sa inyo? Sa likod ng lalaking nakasuot ng lila, ang mukha ng isang lalaking nakasuot ng puti ay lubhang nagbago, napakalakas ba ng mga tao? Walang pakialam na sinabi ng madamdaming si Daoluo, tama. Kaya, ngayon ay iniisip mo pa rin na ang pagprotekta sa iyo ng Tang sect sa paglipas ng mga taon ay walang kabuluhan. Sa kasalukuyang mundo, may halos 10 demigod na tulad ko. Marami. Hindi ito kailangang maging labis. Hanggat 2 kasamahan ang dumating dito, kahit ang iyong Double Dragon Lord ay hindi makalaban. Mawawala na talaga ang apoy na yan. Hindi madali para sa iyo ang magsanay, at mas mahusay mong gampanan ang papel ng 2 mata ng yelo at apoy at sa wakas ay bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ang lalaking nakasuot ng lila ay nagtatampo na sa mga oras na ito, Amorous Daoluo, mangyaring kolektahin muna ang mga mahiwagang kapangyarihan, maaari nating pag-usapan ito. Ang mga sulok ng bibig ni Zhang Xin na nakatago sa ilalim ng maskara ay nakabalangkas ng isang bilog, at ang napakalaking layunin ng espada ay nagtagpo,
at siya ay muling bumagsak sa lupa, ngunit hindi niya sinasadyang bawiin ang 4 na karakter na panlaban na armor. Ang malaking espada na may daan-daang talampakan sa himpapawid ay bumaba mula sa langit, nahulog sa likuran niya, at naging isang pilak na mahabang espada. Madamdaming espada. Ito talaga ang sentimental na espada ng Amorous Dauluowisan Continent. Si Tao ay walang awa ngunit sentimental, ang sentimental na Escrimador ay walang awa na espada. Ang pangungusap na ito ay ginagamit upang ilarawan ang mga pamagat ng dalawang superpower ng Tangsek ngayon. Ang walang awa na si Daoluo ay bihirang pumatay ng mga tao, at ang mapagmahal na Daoluo na ito ay isang henerasyon ng mga mamamatay tao noong siya ay bata pa. Noong siya ay nasa Soul Fighting Hall pa, bilang isang mandirigma, pinatay niya ang hindi mabilang na masasamang tao sa kanyang mga kamay. Sa kalaunan ay maaari siyang maging Palace Master ng kontemporaryong palasyo ng Daoluo, umaasa sa ganap na lakas, ngunit dahil din sa kanyang paninibugho at walang humpay sa kaaway na sa wakas ay nabigo siyang maging Palace Master, tanging ang Deputy Palace Master. Sa mga tuntunin ng paglilinang, wala siya sa ilalim ng Ruthless Daoluo. Si Goyo ay lumipad na pabalik sa Tangwulan sa mga oras na ito, nakatingin sa 4 na karakter na battle armor na may 6 na pakpak, 3 metro ang taas, at napakaganda. Napabuntong hininga ang lalaking naka-purple na si Killua Tulip, na panalo mo ang Amorous Daoluo. Bukod sa 6 sa atin, mayroong 16 na uri ng kayamanan na mahigit 100,000 taong gulang na. Ngunit dapat mong malaman, bagamat sa ilalim ng ating kontrol, hindi sila pinahintulutang magsilang ng mas mataas na karunungan, ngunit lahat sila ay tunay na mga tao na naghahanda ng mga espiritong hayop, kapag ang kanilang buhay ay talagang kailangan mong dalhin ang kanilang mga espiritong hayop. Ang lakas ng pakikipaglaban nito ay bahagyang mas malakas kaysa sa karaniwang 10,000 taong kaluluwang hayop, ngunit hindi ito sa antas ng tunay na 100,000 taong kaluluwang hayop. Tumango si Amorous Daoluo, ito ay isang katotohanan. Bagaman sa ilalim ng pagsupil ng 6 na mabangis na hayop na ito, wala ng mga halaman ang naging tunay na 100,000 taong kaluluwang hayop, ngunit ang kanilang enerhiya ay umabot sa antas na iyon, at natural na maabot nila ang ganoong estado. Medyo nagtataka si Tangwulan, bakit hindi sila nagsilang ng karunungan? Kung gayon, hindi ba't mas malakas ang lakas ng mga mata ng yelo at apoy? Malamig na sinabi ng lalaking nakasuot ng lila, sa tingin mo ba ay hindi natin ito gusto? Hindi sa ayaw natin, ngunit hindi natin magagawa. Lahat tayo ay umaasa sa mga mata ng yelo at apoy upang pabilisin ang paglaki. Ang 10,000 taon ng paglaki ay katumbas ng 100,000 taon ng paglilinang. Sa loob ng 10,000 taon, wala nang magagawa, ngunit kapag mayroon na tayong katumbas na 10 taon, kailangan nating tiisin ang kapahamakan na ang 100,000 taong kaluluwa ay hindi may iwasang lilito ang ating mga halaman ay inihahambing sa mga hayop na kaluluwang hayop. Ito ay higit na marupok, at mas mahirap labanan ang sakuna ang mga halaman sa antas ng 100,000 taon ay tiyak na mamatay ito ay hindi hanggang sa maraming mga taon, sa ilalim ng dalawahang epekto ng swerte at ontolohiya, ang mga mabangis na hayop ay nagsimulang ipanganak ngunit walang isa sa 100, sa madaling salita, mayroong 100,000 taon na mga kaluluwang hayop, ngunit ang isa lamang ang nakaligtas sa unang sakuna. Gayunpaman, lubos akong nakatitiyak na sa ikatlong pagkakataon ng sakuna, hindi ko na ito magagastos. Kaya naman, sa kaso ng kawalan ng katiyakan, mas gugustuhin nating hayaan silang hindi magsilang ng karunungan, o hindi nang walang karunungan. Makalangit na paninibugho. Magkakaroon ng heavenly tribulation, ngunit ito ay mas mahina. Sa tulong natin, mabubuhay sila ng mas matagal. Mayroong 6 na maaaring makalusot sa 100,000 taon ng paglilinang. Ito ang pinakamarami mula nang ipanganak ang Ice and Fire 2 Instruments I. Mahirap sabihin kung ilan sa atin ang may iwan sa halos 10,000 taon. Kaya iyon ang nangyari, naisip ni Tangwulan sa kanyang sarili na ang mga halaman na ito ay tila nagpapabilis sa kanilang paglaki sa tabi ng mga mata ni Bingwo Liangi, ngunit tila hindi lahat ng mga ito ay magagandang bagay. Tila nakikita ang kanyang iniisip, ngumiti si Amorous Daoluo at sinabing, hindi ito ang iniisip mo, lahat ng halaman ay tiyak na handang tumubo sa paligid ng mga mata ng yelo at apoy. Kung wala kang mga mata ng yelo at apoy, kung magsanay ka ng normal, ang 1,000,000 halaman ay maaaring manganak ng isang plant-based soul beast. Napakabuti na ang mga plant-based na mga kaluluwang hayop na ito ay sapat na. Ang lahat ng mga halaman ay maaaring mag-transform sa mga kaluluwang hayop kung hindi, sa palagay mo ay mananatili sila dito magpakailanman, ang mga mata ng yelo at apoy ay may malaking papel sa kanilang pakikipaglaban sa sakuna. Hindi sapat ang alam ni Tangwulan tungkol sa sitwasyon ng plant spirit beast, ngunit pagkatapos makinig kay Amorous Daoluo, malamang na naintindihan niya ito. Dito, pagkatapos ng lahat, ito ay isang lugar na kayamanan para sa mga halaman. Marahan na bamantong hininga ang lalaking nakasuot ng lila, Amorous Daoluo, pagkatapos ng kahilingang ito, sa loob ng 1,000 taon, huwag ka nang babalik, okay. Mangisda ka, at hindi gagawin ito ng matalino. Hindi mo kailangang mag-alala na tayo ay magiging masyadong malakas. Sa Tangsek. At kapag naabot natin ang limitasyon, natural na hindi tayo mabubuhay. Maipapangako ko sa iyo na kapag naisip natin na ang ating kaluluwa ay lalaban na sa kahabaan ng buhay, iyon ay para sa kahabaan ng buhay.
Frontline with your soul master's opportunity of God pero hinihiling ko rin sa iyo na tuparin ang iyong mga dating pangako at huwag mag-over-demand ang mga mata ng yelo at apoy. Lumiwanag ang mga mata ni Zhang Xin, okay, I promise you. Ipagmamalaki mo ang iyong desisyon. Ang octagonal black eyes grass, hindi mo ba sa wakas sinundan mo si Lingbing Daoluo at pumailang lang? Baka balang araw, ikaw din kaya. Mapait na ngiti ang isinagot ng lalaking naka-purple, huwag kang umasa. Sumama ka sa akin, dadalhin kita para kunin ang kakaibang velvet chrysanthemum. Habang nagsasalita, tumalikod siya at naglakad patungo sa mga mata ni Bingwo Liangyi. Ang mga halaman ay natural na naghiwalay, na naglalantad ng isang daanan. Sa ilalim ng pangangalaga ni Amorous Daoluo, lahat ay lumakad patungo sa mga mata ni Bingwo Liangyi. 100,000 taon ng mga espiritu ng langit at lupa. Paanong hindi makagalaw ang mga tao? Huwag maging pabaya, ang paggamit ng iyong lakas upang labanan ang espiritong hayop ay hindi isang malaking problema, ngunit hindi mo dapat maliitin ang iyong kalaban. Kapag nabigo ka, mawawalan ka ng pagkakataon na makakuha ng 100,000 taon na fairy grass. Ang ganitong uri ng 100,000 taon na walang karunungan ay hindi maaaring magsilang ng mga buto ng espiritu, ngunit hanggat ito ay angkop sa iyong katawan, maaari nitong dagdagan ang iyong sariling espiritu at mas mataas ang antas ng iyong espiritu, kahit papaano 3. Maaari mong itulak ang iyong potensyal sa hindi bababa sa antas ng Super Daoluo sa hinaharap, magkakaroon ng Ping Chuan. Ipinayo ni Zhang Xin. Sumulyap si Tang Wulan kay Guyu sa tabi niya na may bahagyang pag-aalala. Hindi siya natatakot sa anumang bagay, ngunit may ilang mga problema sa sitwasyon ni Guyu. Paano siya lalaban ng mag-isa ngayon? Sinabi ng banal na espiritu na si Daoluo na sapat na si Wan Ian Kirong Tangtianju upang malutas ang kanyang problema. Isang malaking golden chrysanthemum na may malabong himulmol ang lumitaw sa harap ng lahat. Walang malakas na halimuyak, ang mga rhizome nito ay partikular na makapal at malakas, at ang malaking chrysanthemum ay malumanay na umuugoy, natural na naglalabas ng malakas na hininga. Sa paligid nito, walang iba pang mga halaman na umiiral sa loob ng 10 metro ang lapad, na sanhi ng pagpigil ng mga malalakas na halaman. 100,000 taong gulang na velvet chrysanthemum, hindi ka maaaring gumamit ng anumang metal na bagay kapag kinokolekta mo ito. Pagkatapos hawakan ito, dapat itong lumaban. Kailangan itong talunin ang pagkakatawang tao nito. Sabi ng lalaking naka-purple na may malungkot na mga mata. Sumulyap si Tang Wulan kay Guyana, Guyu, maaari ka bang lumaban ngayon? Natigilan si Guyana, ano ang ipinaglalaban mo? Sinabi ni Tang Wulan, hipiuan mo ang chrysanthemum na ito mamaya, maaari itong magkatawang tao at tamaan ka, kaya mo ba? Sinaktan mo ako. Bakit mo ako sinaktan? Sinabi lang sa akin ni na Xiaolan at Xiaohong na gusto nilang ibigay sa akin ang lahat ng bulaklak dito. Ang ganda ng chrysanthemum na ito, pupulutin ko. Habang nagsasalita, tumalbog siya at itinaas ang kamay para hawakan ang kakaibang velvet chrysanthemum. Sumunod ng mabuti si Tang Wulan, at kung may mangyari, natural na gagawin niya ang unang aksyon para protektahan si Guyana. Nang hawakan ni Guyana ang malaking chrysanthemum, biglang humigpit ang mga golden chrysanthemum petals, at pagkatapos ay lumiwanag ang isang ulap ng ginintoang liwanag, na para bang tatama ito kay Guyu. Sa sandaling ito, halos magkasabay na tumunog ang dalawang dragon chants, isang asul at ang isa naman ay pula. Ang dalawang sinag ng liwanag ay umabot sa tuktok ng Kirong Tungtian chrysanthemum halos kaagad, at isang malupit na presyon ang bumagsak sa hangin, at ang Kirong Tungtian chrysanthemum na pinigilan ay agad na gumalaw. Hindi. Inalis ito ni Guyu nang walang anumang pagsisikap. Agad na umikot ang pares ng mga kaluluwa ng dragon sa paligid niya, at ngumiti si Guyana, salamat, gusto ko ito. Nang makita ang nakakabigay puri na hitsura ng kaluluwa ng yelo at apoy na dragon, hindi napigilan ng 6 na mabangis na hayop na matigilan. Napakadalisay ba ng babaeng silver-haired at purple-eyed, ang bloodline ng Silver Dragon King. Tinulungan ni Ice and Fire Shuanglong si Guyana na piliin ang kakaibang velvet chrysanthemum na ito nang walang anumang psikolohikal na pasanin. Masasabing lahat ng langit at lupang espiritu dito ay pinalaki nila. Ibinalik ni Guyana ang malaking bulaklak kay Tang Wulan at itinaas ito ng bongga, tingnan mo, tatay, ang ganda. Hinawakan ni Tang Wulan ang kanyang ilong at tumingin sa lalaking naka-purple, paano ko ito kakainin? Bahagyang napigilan ng lalaking naka-purple ang pananamit na takpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, pirain at kainin ang mga talulot ng isa-isa. Sinabi ni Tang Wulan kay Guyana, masarap ito, mahaba ka, at makakain ka ng isang talulot sa isang talulot. Talaga, nagliwanag ang mga mata ni Guyana. Sa sandaling ito, siya ay ganap na tulad ng isang merienda, at agad niyang kinuha ang isang talulot at ipinadala ito sa kanyang bibig. Tiyak na, ang mga talulot ay natunaw sa bibig, na nagiging matamis na katas na may amoy ng krisantemo at umaagos sa lalamunan. Ang sarap dad, kumain ka na rin. Gaya ng sinabi niya, piniga niya ang isang dakot na petals, tulad ng ibinigay ni Tang Wulan. Hindi ako kakain, bilisan mo kumain. Nagmamadaling sabi ni Tang Wulan. Hindi. Kinagat ni Guyana ang kanyang mapupulang labi, gusto kong ibahagi ang magagandang bagay sa aking ama.
Tatanggi na sana muli si Tang Wulan, nang ang Dragon Soul of the Ice at Fire Dragon na umaaligid sa itaas ni Guyana ay biglang nagpakawalan ng mahinang dagandong. Nakaramdam si Tang Wulan ng kawalan ng ulirat sa harap ng kanyang mga mata, at pagkatapos ay napuno siya ng isang dakot ng chrysanthemum petals. Ang mga talulot ng Kirong Tangtianju ay biglang naging katas at nahulog sa lalamunan, at imposibleng maidura ito. Ngumiti si Guyana at sinabing, magaling si Little Blue at Little Red. Lumubog ang mukha ni Tang Wulan at galit na sinabi, Guyu. Inilabas ni Guyana ang kanyang dila, Tai, nagkamali ako. Kakainin ko ang natitira. Sumimangot si Tang Wulan. Nakain na niya ang hindi bababa sa 1/3 ng kakaibang velvet chrysanthemum na ito ngayon lang, at hindi niya alam kung sapat na ang natitirang kapangyarihang panggamot para matulungan si Guyana na gumaling. Ito ay dapat na sapat, pagkatapos ng lahat, ito ay isang 100,000 taong gulang na chrysanthemum. Matapos makapasok sa tiyan, sinundan ng mainit na hangin ang ibabang bahagi ng tiyan na sidantian at kumalat sa buong limbs. Naramdaman lang ni Tang Wulan na mabilis na uminit ang kanyang katawan. Sa una ay mainit lang, ngunit pagkatapos lamang ng ilang paghinga, ang init ay nagsimulang uminit, na nagpatigil sa kanya. Kasabay nito, nagulat siya nang makitang kusang binitawan ang kanyang ginintoang dragon na katawan ng hindi pinipilit. Lumabas, isang gintong kaliskis ng dragon ay nakakabit, at ang mga kaliskis ng dragon ay bahagyang pula, at ang mainit na hangin ay umiikot. Pagsipsip ng pagmumuni-muni. Naupo si Tang Wulan ng walang malay na may isang alon ng kapangyarihan na nagmumula sa kanyang mga balikat. Si Guyana ay mayroon ding medyo pulang mukha. Sa kanyang magagandang mata, tila may mga alon ng tubig na umaagos, na hindi pangkaraniwang maliwanag. Guyu, halika. Kumaway si Tang Wulan sa kanya, at umupo si Guyana sa tapat niya. Hinawakan ni Tang Wulan ang kanyang mga kamay at hiniling sa kanya na harapin ang kanyang 4 na piraso habang hinihimok ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Zuan Chengang. Dahan-daang itinurok sa katawan ni Guyana, pinakilos ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa para sundan siya. Bahagyang nanginig ang magandang katawan ni Guyana, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na tumaas ang napakalakas na enerhiya mula sa kanyang katawan, at sa sandaling nakilala niya ang sarili niyang misteryosong kapangyarihan, agad niya itong tinaboy. Ang lakas ng kapangyarihan ng kaluluwa ay malayo sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, dahil sa paglapit ni Guyana, ang aura nilang dalawa ay nakipag-ugnayan din sa isa't isa. Kakaibang sabihin na ng ang golden bloodline na aura sa katawan ni Tang Wulan ay dumampi sa makulay na bloodline na aura sa katawan ni Guyana. Ang espiritong kapangyarihan na mismong lumalaban sa katawan ni Guyana ay mabilis na huminto sa paglaban, at natural na kasama ito ni Tang Wulan. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay pinagsama-sama, nagmamadali at umaagos. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay itinurok sa katawan ni Guyana mula sa kanang palad, at pagkatapos ay damaloy pabalik mula sa kaliwang palad. Ang gayong pagbabalik ay bumuo ng isang ikot ng sarili nito. Hindi nagtagal, pumasok si Tang Wulan sa estado ng pagkalimot sa lahat. Ang Kirong Tungtian Chrysanthemum ay ang pinakamataas na kayamanan ng langit at lupa. Ito ay may napakalakas na moisturizing effect sa katawan ng tao, lalo na sa aspeto ng tungmay consolidation, na siyang pinakamalakas sa mundo. Para kay Guyu, ginagamot nito ang sakit at pinapagana ang kanyang cerebrovascular, ngunit para kay Tang Wulan, mas malaki ang benepisyo nito. Ang kanyang sariling dugo puyo ng tubig ay umikot gamit ang espiritu kapangyarihan puyo ng tubig sa sarili nitong, at ang kanyang dugo ay dumadaloy ng mabilis. Ang dugo at hininga ay kumakalat ng hindi mapigilan. Ang Dragon Soul of the Ice at Fire Dragon ay lumipad sa itaas nilang dalawa, naglabas ng labis na nasasabik na emosyon. Ang likid ay tila sumisipsip ng hininga mula sa kanila, at pagkatapos ay naglabas ng ilang senior aura upang pakainin sila. Bahagyang ngumiti si Amorous Daoluo Zhangzin, at sinenyasan si Qiluo Tulip sa harap niya, sige. Tumingin si Qiluo Tulip sa Shuanglong Dragon Soul na umaaligid sa hangin, at bumantong hininga sa kanyang puso. Ito ay talagang hindi kasing ganda ng langit. Sa anumang kaso, hindi niya maisip na sa mga kabataang dinala ng madamdaming Daoluo na ito, mayroong isang pares ng dugo ng Double Dragon Kings, kaya ang Dragon Soul ng Double Dragon Kings ng Yellow at Apoy ay hindi lamang hindi lumaban, ngunit naging kanilang suporta. Sa oras na ito, wala siyang pagkakataong mag-isip. Tulad ng sinasabi, ang mga tao ay nasa ilalim ng mga ambi at kailangang iuko ang kanilang mga ulo. Sa aura na inilabas ni Amorous Daoluo, siya lamang ay sapat na upang walisin ang mga mata ng Yellow at Apoy. Sumama ka sa akin. Ang isang ito ay ang bituin na si Luo Lingzhou, 100,000 taong gulang. Sa tingin ko sa mga kabataang ito na dinala mo, dapat mayroong 2 cultivation base na nauugnay sa astrolohiya, maaari mo itong piliin. Bahagyang ngumiti si Amorous Daoluo at lumingon kay Ye Xinglan at Xu Xiaoyan, sino ang darating? Humanda sa labanan. Hindi na hinintay ni Ye Xinglan na magsalita si Xu Xiaoyan, at agad na nagsabi, ang ganitong uri ng espiritong prutas ay dapat na isang paraan para makipag-usap sa mga bituin. Bagamat ang aking Star God Sword ay gumagamit ng star power, ito ay mas mahalaga kaysa sa sarili nitong layunin ng espada. Xiaoyan, halika na. Bar! Sinabi ni Xu Xiaoyan, Sister Xinglan, paano ito mangyayari? Nakakatulong din ito sa iyo, kailangan mo pa ring sumama.
Umiling si Ye Xinglan at sinabing, hindi, nagmumuni-muni ngayon si Wulan, ako ang magsisilbing kapitan pansamantala, makinig ka sa akin, halika. Ang lalaking nakasuot ng purple na si Kilo Tulip ay nagsabi, hindi mo kailangang sumuko. Mayroon pa ring katulad na makalangit na mga materyales at kayamanan sa lupa. Gayunpaman, iminumungkahi ko na ang mas mahinang paglilinang sa inyo ay dapat na pagsamahin. Ang bituing ito na si Luo Lingzhou ay pawang 100,000 taong gulang na. Sa mga espiritong nilalang, ito ang pinakamalambot at ang pinakamalapit sa espiritual na katalinuhan, ngunit ang pinakamadaling buhayin pagkatapos nito. Isinama sa mga tao, maaari itong mabago sa kaluluwa ng isang master ng kaluluwa ng tao sa hinaharap, sa makatuwid, hindi nito tinatanggihan ang pagiging take it off. Agad nang umiti si Ye Xinglan pagkatapos marinig ang mga salitang ito, at gumawa ng isang kilos ng pakiusap kay Shu Xiaoyan. Bilang Master Soul Master, ang direktang pagiging epektibo ng pakikipaglaban ni Shu Xiaoyan ay walang alinlangan na pinakamahina sa kanyang mga kasama, hindi man kasing husay ni Shu Lizi. Ngunit ang pagiging epektibo ng pakikipaglaban ni Ye Xinglan ay ang pinakamalakas bukod kay Tang Wulan. Walang alinlangan, ang Star Luo Lingzhou na ito ay mas angkop para sa Shu Xiaoyan na sumipsip at sumanib. Si Shu Xiaoyan ay medyo walang magawa, ngunit puno ng emosyon, naglakad papunta kay Ye Xinglan, binuksan ang kanyang mga braso at niyakap siya bago naglakad patungo sa Star Luo Lingzhou. Si Star Luo Lingzhou ay isang uri ng napakagandang nilalang. Ang sanga ng halaman na ito ay itim, na napakabihirang sa mga halaman, ngunit mayroong isang palm-sized na gintong prutas na tumutubo sa tuktok. Ang gintong prutas na ito ay kasing ginto ng isang higanti. Gayunpaman, kung pagmamasdan mong mabuti, makikita mo na ang ginto ay talagang binubuo ng libu-libong gintong mga punto ng liwanag, na kakaiba. Iniabot ni Shu Xiaoyan ang star stick sa kanyang kaliwang kamay at marahang hinawakan ang gintong prutas gamit ang kanyang kanang kamay. Biglang nanginig ng bahagya ang gintong prutas, at kaagad pagkatapos, libu-libong bituin ang bumungad sa ibabaw ng prutas. Agad na binalot ng mga bituing ito si Shu Xiaoyan. Naningkit ang mga mata ni Amorous Daoluo at tumingin sa lalaking naka-purple, ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ng lalaking naka-purple. Sa ilalim ng liwanag ng bituin, lumiwanag ang Star Will Eye Stick sa kaliwang kamay ni Shu Xiaoyan. Sa isang iglap, biglang nagdilim ang langit na nadurog at nalantad ng makulay na nakal-alasong miasma, na parabang ang araw ay biglang naging gabi. Ang kaunting bituin ay nakasabit sa ibabaw ng kurtina ng gabi, at ang mga maliliwanag na bituin ay nahulog mula sa langit, na bumagsak sa bituing Luo Lingzhou at Shu Xiaoyan ayon sa pagkakabanggit. Ipinikit ni Shu Xiaoyan ang kanyang mga mata, na parabang may nararamdaman siya, at bahagyang nanginginig din ang bituin na si Luo Lingzhou, naglalabas ng mga bilog ng gintong halo. Pagkaraan ng ilang sandali, naunawaan ng lahat na ang bituin na si Luo Lingzhou ay tila inaagaw ang liwanag ng bituin mula sa langit kasama si Shu Xiaoyan. Sa simula, ang liwanag ng bituin na nakolekta mula sa Star Luo Lingzhou ay halatang mas marami, ngunit hindi nagtagal, nang umilo ang ikatlong spirit ring ni Shu Xiaoyan, ang lahat ng liwanag ng bituin na bumabagsak mula sa langit ay ganap na hinihigop ng kanyang kakayahan sa espiritu ng liwanag ng bituin. Pagkatapos ay pinakawalan ito mula sa tuktok ng kanyang Star Rod, na nagniningning sa bituin na si Luo Lingzhou. Ang nanginginig na bituin na si Luo Lingzhou ay biglang naging solid, at ang gininto ang halo na orihinal na pinakawalan ay nagtagpo rin sa isang iglap, at hindi na mailalabas. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Shu Xiaoyan. Ang una, pangalawa, at pangatlong kakayahan ng espiritu ay ginamit ng salit-salit. Ang mga bituin na bumabagsak sa kalangitan ay lahat ninakawan niya, at pagkatapos ay naging mga espiritong kakayahan. Sa itaas ng bituin na si Luo Lingzhou. Kailangang iling ni Xing Luo Lingzhou ang kanyang ulo at iwagayway ang kanyang buntot sa bawat pagkakataon, at agad na na-freeze. Naantig sa wakas ang lalaking nakasuot ng lila. Tumingin siya kay Shu Xiaoyan nang may pagtataka. Ang bloodline ng Gold at Silver Shuanglong King ay labis na nagulat sa kanya. At ang kalinisan ng liwanag ng bituin na pinakawalan ng dalaga sa kanyang harapan ang tanging nakita niya sa kanyang buhay. Gabi-gabi, sinisipsip ng bituin na si Luo Lingzhou ang diwa ng mga bituin at buwan upang mapabuti ang sarili nito, at natural na naramdaman ito ng ibang mga espiritu sa langit at lupa, at nakinabang pa nga rito. Natural, ang kakayahan ng bituin na si Luo Lingzhou na kontrolin ang liwanag ng bituin ay ganap na pinigilan ng isang maliit na tao sa sandaling ito. Mapapatunayan lang nito na mas malapit ang relasyon ng dalaga at ng Starlight. Tunay na pinagpala ang mga tao, ang espiritu ng lahat ng bagay. Bumantong hininga sa kanyang puso, naunawaan ng lalaking naka-purple na ang bituing ito na si Luo Lingzhou ay hindi maaaring itago. Oo nga, kumislap ang gininto ang liwanag, at tila hindi na niya matiis ang torture ni Shu Xiaoyan. Ang prutas na Star Luo Lingzhou ay gamulong pababa at nahulog sa mga kamay ni Shu Xiaoyan. Gayunpaman, ang tuktok ng sanga ay isang gininto ang liwanag, at lumitaw ang isang gininto ang prutas na kasing laki ng isang kuko. Masayang hinawakan ni Shu Xiaoyan ang bituin na si Luo Lingzhou sa kanyang mga bisig, naramdaman ang purong kapangyarihan ng bituin dito, at hindi napigil ang mapangiti ng ilang sandali. Bago siya bumalik kasama ang bituin na si Luo Lingzhou, biglang kumislap ang gininto ang liwanag ng bituin na si Luo Lingzhou sa kanyang kamay,
mabilis na lumiit, at pagkatapos ay naging isang gintong liwanag, na dumiretso sa kanyang bibig at nawala. Suray-suray si Shu Xiaoyan, at pagkatapos, lumiwanag ang mga bituin sa buong katawan niya, at lahat ng bituin sa battle armor ay kumikinang sa sukdulan. Mabilis siyang naupo sa cross legs, ang mga bituin sa kanyang dibdib ay ang pinaka-nagniningning, malabo, lahat ng mga bituin ay nagtipon patungo sa kanyang dibdib. Kaya't ang katawan ni Shu Xiaoyan ay mahinang nanghina sa gintong liwanag, at ang liwanag ay kumikislap. Malabo ang mga mata ng lalaking nakasuot ng lila, bumantong hininga, at patuloy na lumingon sa ibang direksyon. Lumapit si Le Zhengguo kay Shu Xiaoyan, at gusto lang maramdaman ang mga pagbabago sa kanyang katawan, para lang napagtanto na kalapit lang niya. Ang liwanag ng bituin sa Shu Xiaoyan ay agad na nagdulot ng malakas na puwersa ng countershock, na naitaboy siya. Good guy, may ganung kalakas na effect kakatapos lang kainin. Ngunit walang alinlangan, ito ay talagang isang magandang bagay para kay Shu Xiaoyan. Bagamat mahalagang dagdagan ang cultivation base ng langit at lupang espiritual na mga bagay, mas mahalaga na dalisein ang linya ng dugo at pahusayin ang kanilang potensyal. Sa madaling salita, kung sila ay mga henyo lamang noon, magagawa nilang itaas ang kanilang mga talento sa antas ni Long Yu, na nagmana ng Wa ng Mountain Dragon King, pagkatapos kumain itong 100,000 taon ng paglilinang. Walang backlash na problema na kinakaharap ni Long Yu. Ang lalaking nakasuot ng lila ay nagpatuloy sa paglalakad, at nang huminto muli ang kanyang mga yabag, isang Jade White Spirit Grass ang lumitaw sa mga mata ng lahat. Hanyuan Immortal Grass. 100,000 taon. Wala nang makakapagpahusay sa kapangyarihan ng iyong kaluluwa ng tao nang higit pa sa mapahuhusay nito ang kapangyarihan ng iyong kaluluwa, at makakatulong din ito sa iyo sa pag-compress ng kapangyarihan ng iyong kaluluwa at pag-condense ng iyong kaluluwa. Ngunit wala itong ibang mga espesyal na katangian. Ang Hanyuan Immortal Grass ay medyo banayad din, ngunit mayroon itong mahabang pulso ng enerhiya, at hindi madaling sumuko. Ito ba ay purong pagtaas ng soul power cultivation base, at pagtulong sa pagtitipon ng mga soul core? Ang bawat isa ay isang mataas na tagumpay na mag-aaral ng Shrek Academy, at natural na maunawaan na kung mas kakaiba ang epekto ng mga espiritual na bagay na ito sa langit at lupa, mas malaki ang pagpapabuti sa isang epekto. Kung paanong may mga limitasyon sa paglilinang ng tao, may hangganan din ang pagsipsip ng langit at lupang elemental na kapangyarihan ng langit at lupa na espiritual na mga bagay. Kung ito ay nahahati sa maraming epekto, ang bawat bahagi nito ay hindi magiging masyadong malakas kapag ang kabuuang halaga ay nananatiling pareho. Sa makatuwid, ang mas mataas na antas ng langit at lupa na mga espiritong nilalang, mas nagkakaisa ang epekto. Yuanan, Lizzie, medyo nababagay, itong Hanyuan Immortal Grass ay mas bagay para sa iyo. Sino ka? Tanong ni Ye Xinglan sa dalawa. Si Yuanan Yahui ay isang kambal na martial soul. Sa ganang kanya, napakahirap para sa kanya na makahanap ng isang uri ng langit at lupang espiritual na nilalang upang mapabuti ang kanyang dalawang martial souls. Sa makatuwid, ang langit at lupang espiritual na nilalang na kanyang pinili ay mas mahalaga. Ito ay upang mapahusay ang kanyang sarili, tulad ng lakas o kapangyarihan ng kaluluwa. Hindi pa banggitin si Shu Lizzie, isa siyang food-type spirit master, at ang iba pang aspeto na kailangang pagbutihin ay limitado, at ang paglilinang ng food-type spirit master ang pinakamahirap. Kung pagbutihin niya ang kanyang espiritong kapangyarihan, ang Hanyuan Immortal Grass ay talagang isang magandang pagpipilian para sa kanya. Sinabi ni Yuan Yahui nang walang pag-aalinlangan, sana makakuha ako ng isang fairy grass, Lizzie, sa iyo ito. Malugod na tinanggap si Shu Lizzie, alam niya na maaaring ito ang pinakamagandang fairy grass para sa kanya, at humakbang pasulong sa Hanyuan Fairy Grass. Inilabas ang kanang kamay, hinawakan niya ang malajade na fairy grass. Bahagyang nanginig ang Hanyuan Immortal Grass, isang malakas na puting liwanag ang lumabas mula sa Immortal Grass, at ang masiglang enerhiya ay sumuporta dito palabas, at si Shu Lizzie ay napaatras ng ilang hakbang. Ngunit sa kanyang harapan, ang puting liwanag ay lumapot ngunit hindi nakakalat, at ito ay naging isang katulad na hitsura sa kanya sa isang iglap, hindi bababa sa ang balangkas ng katawan ay eksaktong parehong puting liwanag. Ang puting liwanag na, Shu Lizzie, ay bumaril gamit ang dalawang kamay, at ang malakas na kapangyarihan ng langit at lupa ay biglang bumaha patungo kay Shu Lizzie. Hindi umatras si Shu Lizzie, pinaghiwalay ang kanyang mga paa, tumayo sa loob ng 8 karakter, at agad na binago ang kanyang mga kamay sa Jade. Eksaktong iyon ang malalim na Jade na kamay ng Tang Sect. Sabay ikot ng mga braso niya. Nang tapikin niya ito ng 2 kamay ay biglang nanginig at nahulog sa isang tabi ang katawan na ginalaw. Biglang humakbang pasulong si Shu Lizzie at hinampas ang kanyang mga balikat. Ang Hanyuan Immortal Grass ay sinuray-suray niya, ngunit hindi nagtagal, ang Hanyuan Immortal Grass ay puno ng liwanag, at 12-12 ng puting ilaw ang dumagsa at dir-diretsyong dumiretso sa katawan ni Shu Lizzie. Tumawa si Shu Lizzie, ang tangsek pa rin ang kahusayan sa pagkontrol ng mga crane at paghuli ng mga dragon, gumawa ng isang mabangis na bilog, hila-hila ang lahat ng puting ilaw upang lumipad sa paligid. Kasabay nito, humakbang siya muli at tinapik ang kanyang mga kamay patungo sa Hanyuan Immortal Grass. Sa oras na ito, nakasuot siya ng armor ng labanan.
Sa pagtaas ng sandata ng labanan, ang kanyang espiritong kapangyarihan ay umabot na sa pinakamataas na antas ng Soul Sage, at ang kanyang mga palad ay kasing bigat ng pakiramdam ng bakal. Isa siyang food-type Soul Master, at ang sarili niyang martial arts ay hindi makapagbibigay ng anumang kapangyarihang panlaban. Kaya naman, talagang nagsumikap si Shu Lizzie sa natatanging pag-aaral ng Tang Sect, lalo na itong Gate-Controlled Crane-Catching Dragon, na siyang pinakamagaling niya. Sa batayan ng kanyang malalim na kaluluwang kapangyarihan ni Zuan Chenggang, isinagawa niya ang pagsisikap na iyon. Kahit na ang isang Spirit Master na may parehong ranggo ay gumagamit ng mga espiritong kakayahan, maaaring hindi ito makakatulong sa kanya. Ang Starguard Battle Armor ni Shu Lizzie ay ang pinakamalakas na defensive force at ang pinakamalakas na pagtaas ng spirit power sa lahat ng kanyang mga partner. Kahit na ang Hanyuan Immortal Grass ay napakalakas, talagang mahirap siyang saktan nang bumangga ito kay Shu Lizzie. Ang isang alon ng hangin ay hindi lamang sumambulat, ngunit si Shu Lizzie ay mas matapang din sa labanan, mga multo at anino, mga mahiwagang kamay ng Jade, mga Crane at Dragon, kasama ang mga kasanayan ng mga Tangmen upang makuha ang mga kamay, ang mga Tangmen na ito ay dapat matutong gamitin ng mga ito. At ang Han Yuan Shangkao na iyon ay lumaban ng pantay-pantay. Hindi maiwasang mapabuntong hininga ng palihim ang naka-purple na damit habang nakatingin sa gilid. Sa cultivation base nito, syempre ramdam na ramdam niya ang level ng sariling soul power ng taong mataba, ngunit ang kanyang armor ay nakapagtaas ng kanyang cultivation base na sapat upang makipagkumpetensya sa Hanyuan Immortal Grass. To the point, ito ang kakilakilabot na bahagi ng teknolohiya ng tao. Isa rin itong mahalagang dahilan kung bakit sa wakas ay nagpasya siyang makipagkompromiso kay Amorous Daoluo. Ang lakas ng mga tao ay talagang lampas sa kakayahan ng mga kaluluwang hayop na makipaglaban. Gayunpaman, ang Hanyuan Immortal Grass ay napakahusay din. Ang Immortal Grass mismo ay patuloy na bumubulusok ng mga bilog na puting halo, at ang malakas na kapangyarihan ng kaluluwa ay tinuturok, upang ang liwanag at anino na kapangyarihan ng kaluluwa na binago nito ay walang katapusan, at ito ay sumisipsip pa rin. Ang bawat pag-atake ay mas mabigat kaysa sa nauna, na parang umaangkop sa labanan. Bagamat walang karunungan ng Hanyuan Immortal Grass, nasa antas pa rin ito ng 100,000 taong Soul Beast. Sa paglipas ng panahon, si Shu Lizzie ay nagsimulang unti-unting pinigilan. Masyadong malakas ang pag-atake ng Hanyuan Immortal Grass, at ang purong enerhiyang banggaan ay naging dahilan upang medyo naunat ang pinigilan na si Shu Lizzie. Gayunpaman, mayroon ding paraan si Shu Lizzie, isa pa rin siyang Soul Master kung tutuusin. Paminsan-minsan, pinupunan niya ang kanyang bibig ng isang malaking tinapay tulad ng isang Recovery Big Bon, isang magaan na Dragon Bon, isang solidong Crystal Bon, at nagawa pa rin itong suportahan ito. Sina Yuan and Yahui, Exi, at Lezenggayo ay hindi napigil ang sumimangot habang nakatingin sila sa gilid. Kung magpapatuloy ito, matatalo ba talaga ni Shu Lizzie ang Hanyuan Immortal Grass na ito? Ayon sa kahulugan ng taong nakasuot ng lila, kung hindi nila kayang talunin ang walang kamatayang damo, hindi sila kwalipikadong mamitas nito. Kapag nabigo ka, maaari mong palalampasan ang pagkakataon. Ang tanging bagay na hindi nagbabago ay si Ye Xinglan. Mukha siyang kalmado, na para bang hindi siya masyadong nag-aalala sa labanang ito. Haha, ang sarap sa pakiramdam na may kalaban. Tumawa si Shu Lizzie, at sabay na umatras, pansamantalang dumistansya sa Hanyuan Immortal Grass, at sabay na itinapon ang 2 bon sa kanyang bibig, isa sa mga ito ay uhaw sa dugo na beans. Mga sako ng buhangin, at ang isa pa ay mga pierced pork bonds. Ang parehong mga steamed bon na ito ay ginamit upang pansamantalang mapabuti ang pagiging epektibo ng labanan, at hindi pa niya ito nakakain noon sa panahon ng labanan. Lalo na ang uhaw sa dugo na bean paste bag, bagaman ang epekto ay mabuti, kapag ginamit, ito ay mahuhulog sa isang mahinang estado sa loob ng isang panahon, at hindi ito madaling magamit hanggang sa kritikal na oras. Pagkatapos kainin ang 2 steamed bonds, ang sariling aura ni Shu Lizzie ay agad na sumikat, at naramdaman niya ang isang mas malakas at mapang-api. Kasabay nito, nang muling itinaas ang mga palad ng 2 kamay ay naging dark purple na ang mga palad. Isang humakbang pasulong, sabay-sabay na pumutok ang 2 kamay, at walang ganang makipagkita sa Hanyuan ng Hanyuan Immortal Grass. Boom, napaatras si Shu Lizzie ng ilang hakbang bago tumayo sa matinding dagandong. Sa pagkakataong ito, ang magkabilang panig ay nagbanggaan ng buong pagsisikap. Ang Hanyuan Immortal Grass ay tila nairita sa mahabang labanan noon. Pagkatapos ng suntok, ang mga takong ay may 9 na bilog ng puting halo. Si Shu Lizzie ay tinanggihan, ngunit ang liwanag at anino ng Hanyuan Immortal Grass ay kakaibang nagbago. Sa ilalim ng lilang liwanag, higit sa 1/4 ng liwanag na masa ay mabilis na natunaw at kumakalat pa rin sa isang nakababahala na bilis. Hanyuan Immortal Grass ay gumawa ng isang matalim na kakaibang sigaw, at ang kanyang katawan ay biglang nanginig, at halos kalahati ng kanyang katawan ay natapon muli, isang maliit na bahagi lamang ng liwanag at anino ang natanggal. At ang bahaging itinapon nito ay mabilis na naging ube at naglaho sa hangin. Ang kapangyarihan ng pagkawasak. Halos sabay na napasigaw sa gulat ang 6 na mabangis na hayop. Ang liwanag ng araw at tubig ay ang mga lihim ng paglago ng halaman, at lahat ng mga halaman,
maging ito ay mga kaluluwang hayop o ordinaryong halaman, ay batay sa enerhiya ng buhay, at ang pagkawasak ay isang matinding enerhiya na kabaligtaran ng buhay. Kung nakaharap ito sa isang Soul Master, maaaring hindi ganoon kaganda ang epekto, ngunit nang lumitaw ang enerhiya ng pagkawasak sa harap ng Plant Soul Beast na may buhay na enerhiya bilang core nito, napakalakas ng epekto na hindi inaasahan ni Shu Lizzie. Tumayo si Shu Lizzie, ngumiti, at muling humakbang patungo sa Hanyuan Immortal Grass. Umaasa lamang sa pagdami ng uhaw sa dugo na bean paste buns at piercing barbecued pork buns, pilit niyang itinurok ang sarili niyang mapanirang kapangyarihan sa liwanag at anino ng Hanyuan Fairy Grass, na may mga mahimalang epekto. Natukoy na ang kahihinatnan ng labanang ito. Noong siya ay nasa Devil Island, si Shu Lizzie ay pinakahumaling sa pagsipsip ng destruction energy, at siya ang pinakamatagal sa antas na iyon. Lagi niyang alam kung ano ang problema niya. Food-type Spirit Masters, masyadong mahina ang kanilang sariling lakas sa pakikipaglaban. At nagustuhan niya si Ye Xinglan, at pumayag din si Ye Xinglan na makasama siya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, palaging may pakiramdam ng kababaan. Bilang isang lalaki, ngunit palaging umaasa sa kanyang sariling babae upang protektahan, ito ay hindi nangangahulugang isang magandang bagay. Sa makatuwid, siya ay nagsusumikap, nagsisikap na makahabol sa takbo ni Ye Xinglan. Nagsisikap na protektahan si Ye Xinglan gamit ang sarili niyang lakas. Ang paulit-ulit na ideyang ito ang sumusuporta sa kanya na laging nagsusumikap upang makahanap ng isang paraan upang mapabuti ang kanyang sarili. Nang harapin niya ang enerhiya ng pagkawasak, pakiramdam niya ay natagpuan na niya ito. Ang katangian ng Zuan Chenggang ay na ito ay walang katapusang, sumisira sa paglusot ng enerhiya, at ang mga lumang demonyo ay orihinal na nilayon upang palakihin ang kanilang sariling resistensya at pahusayin ang resistensya ng katawan. Ngunit kabaligtaran ang ginawa ni Shu Lizzie, na ginagabayan ang pagsasanib ng mga mapangwasak na kapangyarihang ito sa kanyang kapangyarihan ng kaluluwa ng paunti-unti. Sa simula, ito ay talagang isang napakadelikadong bagay, ngunit umasa siya sa pagpapanumbalik ng malaking bag ng karne at ng solidong bag na kristal upang mapanatili ito ng hakbang-hakbang. Sa loob ng mahabang panahon, unti-unti siyang umangkop sa kapangyarihan ng pagkawasak, at nakahanap din ng ibang paraan, na iniimbak ang kapangyarihan ng pagkawasak sa isang hiwalay na nakabukas na dagat ng chi sa kanyang katawan. Sa oras na ito ang unang pagkakataon na ginamit ito sa labanan, at talagang nagkaroon ito ng napakahusay na epekto. Ang pinaka-nakakatakot na aspeto ng destruction energy ay kapag sinisira nito ang iba pang mga bagay, natural nitong sisipsipin ang aura na ibinubuga nito kapag nawasak ito para madagdagan ang sarili nito. Lalo na para sa mga buhay na organismo, ang epekto ay ang pinakamahusay. Sa oras na ito, ang Hanyuan Immortal Grass mismo ay naglabas ng isang energy body na may life energy bilang core nito, na ganap na pinigilan ng kapangyarihan ng pagkawasak. Ang Hanyuan Immortal Grass na walang karunungan ay hindi alam kung paano ay compress ang enerhiya ng buhay, at sa isang antas, ito ay masyadong malayo sa enerhiya ng pagkawasak ni Shu Lizzie. Dahil dito, ang mapangwasak na enerhiya ay ganap na sumabog, at ang mga inapi ay binawi sa kanyang katawan. Maawain ka, alisin mo ang damong engkanto, huwag mong dumisan ng anumang bagay dito ng mapanirang kapangyarihan. Nag-aalalang sumigaw ang lalaking nakasuot ng lila, na pinipigilan si Shu Lizzie na ipagpatuloy ito. Nagtagpo ang dark purple na liwanag, lumapit si Shu Lizzie sa Hanyuan Immortal Grass, inalis ang kanyang armor sa labanan, hinayla gamit ang dalawang kamay, natural na humiwalay sa lupa ang Immortal Grass, naiwan lamang ang isang maliit na Immortal Grass sa lugar, tulad ng dati. Tulad ng Star Luo Lingzo, ang mga buto nito ay muling tatubo dito at magpapatuloy sa buhay. Ang Hanyuan Immortal Grass ay mukhang payat, ngunit ito ay mabigat sa kamay. Ang madamdaming Dao Luo ay nagsabi, Hanyuan Immortal Grass, maaari kang kumuha ng isang piraso ng damo, kumuha ng isang piraso, at sumipsip ng isang piraso sa pamamagitan ng pagninilay-nilay. Unti-unting dagdagan ang iyong kapangyarihan ng kaluluwa. Ang immortal na damo ay may espiritu, kunin ito sa lalong madaling panahon. Ito ay para sa iyo. Habang nagsasalita, ibinato niya ang isang jade box kay Shu Lizzie, ang immortal na damo na hindi pa nakukuha ay pansamantalang itatabi sa jade box. Oo, salamat, Deputy Hall Master. Si Shu Lizzie ay masayang nakahanap ng isang open space at umupo, nagtanggal muna ng isang piraso ng Hanyuan Fairy Grass Blade at ipinadala ito sa pasukan. Ang lasa ay talagang hindi masyadong masarap, ito ay parang pagkain ng damo, at ito ay napakatigas din. Hanggang sa napalunok si Shu Lizzie sa tiyan ay naramdaman ni Shu Lizzie ang malakas na Hanyuan Chi na biglang sumugod sa kanyang katawan, na sinamahan ng kanyang sariling kapangyarihan ng kaluluwa, sa mga meridian. Nagmamadali at umaagos. Isang kastiya siyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ye Xinglan. Sa kapangyarihan ng 100,000 taong mixed primary fairy grass, dapat ay posible na tulungan si Shu Lizzie na direktang itaas ang kanyang cultivation sa antas ng Sixth-ring Soul Emperor. At maglatag ng matibay na pundasyon para sa kanyang pagsasanay sa hinaharap. Marahil ay maaari itong direktang mag-condense sa isang soul core. Nakatayo doon ang lalaking naka-purple na may pag-aalala sa mukha. Xiang, ano ang nangyayari sa iyo? Walang ingat na lumapit sa kanya si Luo Xing at nagtanong ng may banal na pag-iisip.
Sinabi ng lalaking nakasuot ng lila, mukhang ibang-iba ang mga taong dinala ni Amorous Daoluo. Naaalala ko ang taong iyon 20,000 taon na ang nakalilipas. Ang ibig mong sabihin ay Tangsan. Nagtatakang tanong ni Lai Wuxing. Ang lalaking naka-purple na si Kilo Tulip ay tumango, pagkatapos ay kinuha ni Tangsan ang aking hinalinhan, at sa wakas ay naging isang Diyos, at tumakas patungo sa mga Diyos. Ang aking hinalinhan ay natural na sumunod sa kanya at nagkamit ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang pagkakaiba noong panahong iyon ay wala pang kaluluwa. Nang maglaon, si Lingbing Daoluo Yuhao ay lumapit sa amin ng malakas, at sa wakas ay sumunod din sa kanya ang isang octagonal na kontrata. Linangin ang pagiging isang Diyos, umakyat sa kaharian ng Diyos, at nagawang mabuhay magpakailanman. Kung ikukumpara sa aking hinalinhan, ang octagonal ay walang alinlangan na mas kapaki-pakinabang, at ang aking sariling espiritual na mga pag-iisip ay halos ganap na napangalagaan. Ito rin ay ginagawang posible para sa ating mga kaluluwang hayop na sumunod sa mga kaluluwa ng tao at umakyat sa mga Diyos. Bagamat sa loob ng maraming taon, ang damdamin ng mga Diyos ay wala na. Ngunit ang mga kabataang dinadala ni Amorous Daoluo sa hinaharap ay makakadama o makakahanap ng kahit na sa hinaharap. Muling itayo ang mga Diyos. Tulala at nagulat na sabi ni Luo Xing, ibig mong sabihin, natutokso ka ba? Napabuntong hininga si Chiluo Tulip, ako ay halos kapareho ng tagal ng buhay na 200,000 taon. Sa mata ng yelo at apoy, ang isang taon ay katumbas ng 10 taon sa labas ng mundo. Sa karamihan, magkakaroon ng higit sa 100 taon, at malamang napapasok ako. Ang pangalawang sakuna. Ngunit hindi ko akalain na makakaligtas ako sa pagkakataong ito, para sa akin. Tahimik na tahimik si Luo Apricot, hindi lamang ito, kundi ang 4 na iba pang mabangis na klase ng hayop na langit at lupa na mga espiritong nilalang ay dumating din sa harapan. Walang alinlangan, naantig sila sa mga salita ni Kilo at Tulip. Kung nais mong ganap na mapupuksa ang hangganan ng langit at lupa, ang tanging pagkakataon ay upang linangin kasama ng mga tao. Ngunit kailangan din itong tiisin na kapag ang mga tao ay hindi na maaaring maging mga Diyos, susundin nila ang direksyon ng hangin kung saan ang mga tao ay sabay na nahuhulog. Sa relatibong pagsasalita, mas malaki ang panganib na ito. Kung nais mong pumili ng isang tao na naka-attach sa, dapat kang maging maingat. Tang Wulan, Gu Yana, Xu Xiaoyan, at Xu Lizhi lahat ay nagpakita ng mga natatanging talento. Ito ang lahat ng mga pag-iral na maaaring linangin upang maging makapangyarihan sa hinaharap. Ang Kilo at Tulip ay patuloy na nasa mga mata ng yelo at apoy, na nangangahulugan na maaari siyang mabuhay ng higit sa 100 taon, at kung susundin niya ang isang Panginoon ng kaluluwa ng tao, hanggat nililinang niya ang may pamagat na antas ng Daoluo, ang Panginoon ng kaluluwa ng tao ay maaari ding magkaroon ng haba ng buhay na 200 taon. Sa madaling salita, kahit na nabigo siyang maging isang Diyos sa huli, hindi siya nagdusa ng gusto sa mga tuntunin ng mahabang buhay. Sa makatuwid, mula sa unang pagtanggi, hanggang sa makita ang makapangyarihang talento na ipinakita ng lahat, ang Chiluo Tulip na ito ay natukso. Pwede bang tayo na ang susunod? Tanong ni Amorous Daoluo. Ang espiritu ng komunikasyon ng mabangis na mga hayop ay hindi marinig kahit na sa kanyang cultivation base. Ngunit mula sa mga mata ni Chiluo Tulip at iba pang mabangis na hayop, ang mapagmahal na Daoluo na ito ay nakakita ng ilang mga pahiwatig. Kahit papaano, mula sa mabangis na mga hayop, hindi na niya maramdaman ang dating malakas na pagtutol. Lumingon si Kilo Tulip, at pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, ay nagsabi, Amorous Daoluo, kung handa akong maging kaluluwa, hindi ko alam kung mairerekomenda ko ito. Ang mga kaluluwang hayop ay palaging napakadirekta, at hindi nila sinasadyang sur-on sila. Bagamat nahulaan ni Zhang Xin na nagsimula ng magbago ang kanilang ugali, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kakumplito ang pagbabago. Una, nagulat siya, at pagkatapos ay nagulat, Kuya Luo, ano ka? Mapait na ngumiti si Chiluo Tulipo, wala akong gaanong kahabaan ng buhay, at malapit na akong harapin ang ikalawang sakuna sa mundo. Hinihiling ko sa aking sarili na imposibleng makapasa. Mas mabuting kumuha ng panganib at subukang salakayin ang hangganan ng lalaking iyon at Diyos kasama kayong mga tao. Biglang ngumiti si Zhang Xin, si Brother Luo ang pinili ng katanyagan. Ang 7 bata na ito ay kapareho ng orihinal na ninuno ng Tang sect na sina Tangsan at Lingbing Daoluo Yuhao, na siyang 7 Shrek 7 Devils ng kontemporaryong panahon. At ang kanilang mga talento, sa anumang paraan ay hindi mas mababa sa sinumang ninuno. Ngunit sa pagkakataong iyon, tiyak na nakatitiyak ako sa kanilang pag-iral sa hinaharap. Mundong ito. Pagkasabi nito, lumingon siya kina Yexinglan, Le Zhengayo, Yuanan Yahui, at XCXC na hindi pa nagsisimulang maunawaan ang pangunawa, at sinabing, sino sa inyo ang gustong maging kaluluwa ang Kilo Tulip na ito? Kahit na hindi ka magpatuloy ngayon. Upang itaas ang antas ng singsing ng espiritu, kasama ang kultibasyon ni kapatid na Luo na masira ang iyong base ng paglilinang, at makapaghintay siya ng pansamantalang kultibasyon sa iyong base, at makapaghintay siya ng pansamantalang kultibasyon sa kultibasyon mo, at makapaghintay siya ng pansamantalang kultibasyon sa iyong base. Sama-sama sa iyo.
Buong pagmamalaking sinabi ni Chi Luo Tulap, ako ay nagtanim ng higit sa 178,000 taon, at ito ay napakalapit sa 200,000 taong estado. Kapag naging spirit ring, ito ay tiyak na nasa antas na 200,000 taon, at dapat itong kulay kahel. Soul. Nagtanong si Ye Xinglan, nagtataka ako kung ano ang kakayahan ng iyong kamahalan. Mas naging proud si Chi Luo Tulap sa kanya nang magtanong siya, ang sarili kong pabango ay kayang pigilan ang lahat ng uri ng lason. Sa kanyang pagtataka, sumimangot si Ye Xinglan pagkatapos pakinggan ang kanyang mga salita, at pagkatapos ay umiling. Sinabi na hindi siya interesado. Umiling din sina Xi at Yuanan Yahui. Sa huli, hindi man lang umiling si Le Zhenggayo. Direkta niyang sinabi, hindi ko ito kailangan. Ngayon lahat ng uri ng antidote ay ginawa ng lubusan. Ano ang silbi ng kakayahang mag-detoxify? At walang paraan upang magbigay ng anumang makapangyarihang mga kakayahan sa espiritu. Nakatulala si Chi Luo Tulap sa apat na maliliit na lalaki sa kanyang harapan, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay patuloy na kumikibot, at ang iba pang 5 mabangis na hayop na nakatayo sa kanyang likuran ay mukhang hindi kapanipaniwala. Hinamak, hinamak. Si Chi Luo Tulap, ang hari ng walang kamatayang damo, ay hinamak pa. Halos matawa si Amorous Daoluo, at hindi napigil ang sabihin, hindi mo maiisip na ganoon, mga orange na espiritu, ngunit hindi mo sila makikilala, at mga mabangis na hayop lamang ang makakapagbigay sa kanila. Kahit na ang mga kasanayan sa espiritu ay medyo mas masahol pa, hindi bababa sa ang antas ng singsing ng espiritu ay medyo mataas. Mabuti rin na takutin ang mga tao. Hindi napigilan ni Chi Luo Tulap na sabihin, ano ang ibig sabihin ng takutin ang mga tao ay mabuti. Ako ang hari ng walang kamatayang damo. Nakikilala ko ang lahat ng katangian ng langit at lupa na mga espiritong nilalang at nag-aayos ng mga espiritong nilalang sa langit at lupa. Lahat ng mga halamang espiritong hayop ay nasa harapan ko, at ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay nahahati. Mukhang kakaunti ang mga master spirit ng halaman. Walang praktikal na kahalagahan para direktang mapabuti ang antas ng paglilinang. Seryosong sabi ni Ye Xinglan. Sumang-ayon si Xi, yun lang, walang kwenta. Gusto ko lang maghanap ng fairy grass na makakapagpabilis. Ang ultimate in speed ay ang paghabol ko. Sinabi ni Yuanan Yahui, ang gusto kong pagbutihin ay lakas, o isang purong katangian. Ang isang espiritu na walang aktwal na epekto sa pakikipaglaban ay walang silbi na darating. Bukod dito, kung ito ay sumasakop sa dalawang singsing ng espiritu, tiyak na mababawasan ako nito ng malaki. Ang kapangyarihan ng labanan. Ikinalat ni Le Zhenggayo ang kanyang mga kamay, gusto ko ng langit at lupa ang mga espiritual na bagay na may maliliwanag na katangian. Walang silbi ang magmukhang maganda. Itatago natin ito. Hindi malaking bagay ang pagbabalat kayo ng orange golden spirit ring. Ngunit kung hindi ito gumana, kalimutan na natin ito. Ako, gusto talagang tumalo ni Chi Luo Tulap sa mga mata ng yelo at apoy upang magpakamatay. Ito ay literal, hindi nila gusto ito. Kayong mga munting bastard, alam niyo ang kalokohan, kahit na kayo si Tang San, ang ninuno ninyo ng Tangsek, pinili niya ang hinalinhan ko. Malingkod pa rin kaya ang piliin niya. Gaano ka-simple ang tungkulin ko, ako. Agad na sumigaw si Chi Luo Tulap, at sumigaw sa galit. Siyang, huwag kang magalit. Sa tingin ko sinadya ka nilang galitin. Nagmamadaling nagpayo si Lai Wo Xingjiao. Gusto mo bang maging kaluluwa sa amin? Nang makita siya, nagliwanag ang mga mata ni Le Zhenggayo. Ang aking martial soul ay isang sagradong anghel. Ang liwanag at apoy ay magkatugma. Kung handa kang maging aking kaluluwa, malugod kong tatanggapin. Sa oras na iyon, ang aking maliwanag na apoy ay dapat na itaas sa isang bagong antas. Natigilan sandali si Luo Xingjiao, at pagkatapos ay agad na nagsabi, huwag mo nang isipin iyon, kaya kung mabuhay ng 3,000 taon. Bakit gusto mong makipagsapalaran kasama kayong mga tao? Sa simula, inalis ni Wu Yuhao ang aking kakanyahan, na naging sanhi ng labis na pagkasira ng aking cultivation base. Kung hindi, marahil ay makakalagpas ako sa ikalawang antas ng pagkamuhi sa inyo. Ikaw. Sa pagtingin sa matigas na mukha ni Luo Xingjiao, hindi napigilan ni Le Zhenggayo na mapabuntong hininga, at walang magawang sinabi, hindi mo gusto ang gusto namin, ngunit naaabot mo ang ayaw namin. Halos tumalsik si Chi Luo Tulap ng dugo, ano ang ibig sabihin ng paghabol, ha? Ano ang humahabol? Nagmamadaling tinapos ni Amorous Daoluo ang laro at sinabing, mga anak, hindi ninyo alam ang kahulugan ng isang orange golden spirit ring. Ito ay magpapalamuti sa inyong buong katawan at magdadala sa inyo ng pisikal na mga benepisyo. Ito ay malayo sa papalitan ng isang espiritong kakayahan. Mabilis na humingi ng tawad kay Brother Luo. Ang apat sa kanila ay may iba't ibang ekspresyon, at nag-aatubili silang yumuko kay Chi Luo Tulap na nagalit kay Kikiao, na itinuturing na isang paghingi ng tawad. Hindi ko na sila kakausapin, naiinis na talaga ako. Ang mukha ni Chi Luo Tulap ay naging asul at halos bumulwak ng dugo. Sa sandaling ito, isang boses ang dumating. Senyor, iniisip ko kung ang iyong pabango ay maaaring magbago ng hininga ng isang tao. Nilingan ni Chi Luo Tulap ang kanyang ulo upang tumingin ng may kainahinala, sa oras na makita na si Tang Wulan, na unang nagsimulang magnilay noon, ay tumayo at naglakad patungo sa kanya.
Buong pagmamalaking sinabi ni Chi Luo Tulap, nasa akin ang lahat ng kakayahan na may kaugnayan sa panlasa. Lumapit si Tang Wulan sa kanyang mga kasosyo at bahagyang yumuko, kung gayon, inaasahan kong makuha ang iyong pabor at anyayahan ka na maging aking kaluluwa pagkatapos ng aking susunod na tagumpay. Bahagyang sumimangot si Chi Luo Tulap at tumingin kay Tang Wulan at sinabing, payag ka ba? Tiyak na sinabi ni Tang Wulan, payag ako. Sinabi ni Chi Luo Tulap, ngunit ang iyong hininga ng Golden Dragon King ay tila hindi akma sa akin. Kumbaga, bilang isang plant-based soul beast, mas gusto ko ang kapangyarihan ng liwanag o ang enerhiya ng elemento ng tubig. Siyempre, ito ay pinakamahusay. Ito ay isang botanical martial spirit. Kung hindi, ang feat ay masyadong mahirap, at kahit ang orange golden spirit ring ay hindi mababago. Nang marinig ang sinabi niya, biglang ngumiti si Tang Wulan. Ang dahilan kung bakit siya mabilis na nagising ay dahil si Kirong Tang Tianzhu ay mas kaunti ang kanyang kinakain pagkatapos ng lahat, at iyon ay, ang kanyang kasalukuyang katawan ay masyadong malakas. Bagamat ang kapangyarihan ng bloodline ng Golden Dragon King ay lubos na pinakilos ng kakaibang velvet chrysanthemum, ngunit pagkatapos na mapakilos, mabilis itong nasipsip ng mga sustansya. Ang espiritu ng kapangyarihan ni Tang Wulan ay direktang tumaas ng isang antas, at sa parehong oras, ang kapangyarihan ng chi at dugo ay tumaas ng kaunti. Malabo, sa puyo ng dugo at enerhiya, mayroon ng pakiramdam ng pagkikristal. At piliin ang Chi Luo Tulap na ito, ang isa ay dahil ang cultivation base na ito ay talagang makapangyarihan, sa mundo ngayon, napakahirap na makakuha ng isang tunay na 100,000 taon na spirit ring, pabayaan ang isang mabangis na antas ng hayop. Ang isang mabangis na hayop ay maaaring magbigay sa kanya ng 2 orange golden spirit ring, at ang 2 orange golden spirit ring ay walang alinlangan na makapagpapaganda ng kanyang katawan ng husto. Sa kanyang katawan, ang pinakamalaking nakatagong panganib ay ang siyam na seal sa likod ng magiging Golden Dragon King. Kung ang isa ay hindi mabuti, ito ay maaaring magdala ng kanyang sarili ng isang sakuna. Kaya naman, nang siya ay nagising pa lamang mula sa pagmumuni-muni at narinig na sinabi ni Amorous Dauluo na ang Orange Golden Spirit Ring na binago ni Kilo Tulip ay maaaring mapabuti ang kanyang pisikal na fitness, agad siyang nagtanong ng walang pag-aalinlangan. At ang pagbabago ng hininga ng katawan ay natural para mas maitago ang sariling paglilinang. Ngunit sa oras na ito, paanong hindi siya mapapangiti kapag nahaharap sa tanong ni Chi Luo Tulip? Ang kanyang martial spirit ay hindi ang Golden Dragon King. Kumalat ang mga puno ng ubas sa katawan ni Tang Wulan, at ang hininga ng Blue Silver Emperor ay agad na kumalat mula sa kanyang katawan. Ang mga asul na gintong baging ay kumalat sa likuran niya, na dumampi sa iba't ibang espiritong damo sa paligid niya. Biglang namulaklak ang malambot na espiritual na pagbabago-bago mula kay Tang Wulan, halos kaagad, tila siya ay nasa mga mata ng yelo at apoy at lahat ng bagay sa paligid niya. Assimilated. Ito ay. Napatingin si Kilo Tulip sa Blue Silver Emperor ni Tang Wulan na may nakatulala na bibig. Nang maramdaman niya ang hininga ng katawan ni Tang Wulan, biglang nanginig ang kanyang katawan, lalo na nang bumagsak ang kanyang tingin sa katawan ni Tang Wulan. Nang maisuot niya ang huling singsing na berdeng ginto sa kanyang katawan, lalo siyang napabulalas. Anak ng kalikasan. Bahagyang gumalaw ang isip ni Tang Wulan, at agad niyang naramdaman na ang lahat ng mga halaman at damo sa mga mata ng yelo at apoy ay may espiritual na koneksyon sa kanya, ngunit ito ay naiiba noong siya ay nasa ibang kagubatan o mga lugar kung saan may mga halaman. Ang mga halaman dito ay napakatalino at maaaring direktang magpadala ng mga emosyonal na pagbabago sa kanya, ngunit lahat ay napakahusay na kahulugan. Higit pa rito, mas nagulat si Tang Wulan nang makitang ang kanyang sariling aura ay nagsimulang pumailang lang ng mabilis dahil sa pagdami ng mga halamang ito sa mga mata ni Bing Wolyangi, lalo na ang berdeng gintong espiritong singsing na nasa ilalim ng kanyang katawan, na may posibilidad na mag-apoy. Ito. Sinubukan niya ang berdeng gintong espiritong singsing na ito na may epekto ng kakayahan ng espiritu na anak ng kalikasan. Kapag nagamit na ito, ang saklaw ng kanyang kapangyarihang pangkaisipan ay ganap na maihahambing sa kasalukuyang pinakamakapangyarihang radar, at makokontrol nito ang lahat sa loob ng saklaw na ito. Ang mga halaman ay para sa kanilang sariling paggamit, at pansamantalang humiram ng kanilang kapangyarihan. Sa ganoong estado, maihahambing pa siya sa title Daoluo. Ako, handa akong maging kaluluwa mo ng walang kondisyon. Sa isang kislap ng liwanag at anino, isang figure ang dumating na sa harap ni Tang Wulan. Isa ito sa 6 na mabangis na hayop noon. Kanina pa siya nakatayo sa likuran niya ng tahimik. Siya ay may maitim na balat at gwapong hitsura, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng isang layer ng makantab na kinang. Isang pares ng mga mata ang kumikinang na parang mga bituin. Momo, tumabi ka. Muling kumislap ang figure, nag-iinit na lamang ang pakiramdam ni Tang Wulan, at ang kahangahangang si Li Wo Xingjiao ay dumating na sa kanyang harapan, ako, piliin mo ako. Ang lakas ko sa pakikipaglaban ay ganap. Ang pinakamalakas sa inyong lahat. Kaya kung ibigay sa inyo ang pinakadalisay na apoy, palakasin ang lahat ng inyong kakayahan, at kahit na ang mga katangian ng talento ninyo ay direktang dagdagan ang kontrol ng elemento ng apoy. Anong ginagawa mo? Paano ang dignidad ng pagiging isang mabangis na hayop? Umungol si Chi Luo Tulip, tinawag ang natitirang 3 mabangis na hayop na malapit ng sumugod.
Pagkatapos ay humakbang siya papunta kay Tang Wulan, hinawakan ng isang kamay sina Momo at Liu Xingjiao. Pagkatapos, sa pagharap kay Tang Wulan, nawala ang pagmamalaki sa kanyang mukha, sumasang-ayon ako. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, ang iba pang 5 mabangis na hayop ay nagkakagulo. Pumayag ka sa kahit ano. Agad namang pinuntahan ni Momo si Kilo at Tulip. Lalong nagalit si Lai Wu Xingshu, kasuklam-suklam, siyang-siyang, masyado kang kasuklam-suklam. Paano ka magiging ganito? Kinwestiyon mo lang, hindi ko kailangan. Ngumisi si Chiluo Tulip, hindi ko alam kung sino ang nagsabi na mayroon pa akong 3,000 taon ng buhay, kaya hindi ako maaaring maging kaluluwa ng tao. Galit na sinabi ni Liu Xingjiao, maaari ba itong maging pareho? Siya ay anak ng kalikasan. Ang pagsunod sa kanya, maaari tayong magpatuloy sa pagsasanay kasama siya bilang ugat kahit anong oras. Sa kanyang pagpapala, hindi man lang magkakaroon ng sakuna. Kung isang araw, kahit na mahulog siya, natural siyang magiging isang likas na sinaunang puno. Bilang isang umaasa, ako ay natural na ipanganak na muli, ito ay natural na sa ilalim ng walang proteksyon. Pareho. Sino ang nagmamalasakit sa haba ng buhay ng 3,000 taon? Siyempre, imposibleng makumbinsi si Kilo at Tulip sa mga sinabi ni Liu Xingjiao Shu, ngunit naunawaan ni Tang Wulan. Hindi rin niya inaasahan na ang kanyang anak ng kalikasan ay magkakaroon ng ganoon kalakas na atraksyon sa mga espiritual na bagay na ito sa langit at lupa. Napanood na nina Ye Xinglan, Exi, Yuan and Yahui, at Le Zhenghao sa pagkakataong ito. Masyadong nakakatawa ang mga mabangis na hayop na ito. Sa simula pa lang ay gusto na nila silang patayin, at ngayon ay gusto pa nilang maging mga kaluluwa ni Tang Wulan. Ang kanilang mga ugali ay mabilis na nagbago na ito ay nakakalaglag pa nga. Gayunpaman, tila ito ay isang magandang bagay. Sinabi ni Chiluo Tulip kay Tang Wulan, anak ng kalikasan, maaari kitang payagan na kumuha ng isa pang espiritual na bagay, at masasabi ko sa iyo kung alin ang pinakamahalaga. Ibenta ang mga kaibigan para sa kaluwalhatian. Siyang-siyang, gusto mo bang maging walang hiya? Isa pang mabangis na hayop ang sumugod na may hitsura ng galit. Malamig na ngumuso si Chiluo Tulip, ano ang alam mo? Hindi mo ba nalaman kung ano ang martial spirit niya? Iyon ay ang Blue Silver Emperor, kapareho ng orihinal na ninuno ng Tang sect na si Tang San. Ang unang pinili ni Tang San ay ako. Bilang kanyang mga inapo, syempre dapat din akong piliin ang anak ng kalikasan na ito. Huwag mo akong ipaglaban, hindi mo ako matatalo. Habang nagsasalita, ang katawan ni Chiluo Tulip ay kumikislap, at ang isang lilang halo ay agad na inilabas mula dito, at ang iba pang 5 mabangis na aura ng mga hayop ay tumitigil at lubhang ng hina. Ito dapat ang sinabi ni Kilo at Tulip noon, ang kakayahan niyang sugpuin ang ibang halaman. Hindi umimik si Tang Wulan. Bilang isang itim na tiyan, tiyak na alam niya na ang pananatiling tahimik sa sitwasyong ito ay pinakamabuti para sa kanya. Siyang-siyang, hindi ka maaaring maging ganito. Ang anak ng kalikasan ay natuklasan ng lahat ng magkakasama. Ito ang pagkakataon para sa lahat na mabuhay magpakailanman. Nag-iisa ka, mayroon ka bang anumang pagkakaibigan? Maislan at galit na sabi ni Apricot Liwo. Oo, hindi ko na nakikita. Among the 6, the youngest looking young man in a blue robe said. Xiaobing, sinundan na ng iyong hinalinhan ng Lingbing Daoluo na iyon upang maging isang Diyos, hindi ka karapat-dapat na sabihin kung ako ay mabuti o hindi. Galit na sabi ni Kilo at Tulip. Noon lamang naunawaan ni Tang Wulan na ang pinakabatang tao ay tila octagonal black ice grass. At ang hinalinhan niya ay isa sa mga espiritu ni Lingbing Daoluo Wu Yuhao. Gayunpaman, pagkatapos na tanungin, nahulog din sa pagmumuni-muni si Chiluo Tulip. Pagkaraan ng ilang sandali, bumantong hininga siya, binawi ang kanyang purpurang hininga, at bumalik sa kanyang mga kaibigan. Tama si Xiao Wo, ito ang pagkakataon ng lahat. Masyado tayong nagmamadali. Ang anak ng kalikasan ay talagang kaakit-akit sa atin. Sa kasong ito, makatarungang sabihin na lahat ay nag-uusap tungkol sa kanilang mga kakayahan at hayaan itong natural na anak na pumili nito. Bilang hari ng walang kamatayang damo, pinili niyang trituhin ng patas ang pagkakataong ito. Ang 6 na immortal na damo ay lahat ay tumingin kay Tang Wulan, at ang nasusunog na aprikot ay sumugod at nagsabi, ako ang nasusunog na aprikot at ang pinong aprikot. Ang mga mata ng yelo at apoy ay nabuo sa pampang ng Yanghu Lake. Sila ang mga nangungunang uri ng mga halamang apoy. Pagkatapos sumanib sa akin ay sinabi ko rin sa iyo ang tungkol sa papel ng. Bagamat sa mga tuntunin ng mga katangiang iyon, ang aking san ay nababagay sa iyo, ngunit hindi ko nababagay sa iyo ang mga katangiang iyon. Ang predecessor ni Xiaobing na magsagawa ng Ice Fire Alchemy Body para palakasin ang sarili bagamat hindi ito ang kanyang spirit ring, ang ating predecessor ay may malaking tulong sa kanya. Ice and Fire Alchemy Body. Ito rin ang unang pagkakataon na narinig ito ni Tang Wulan. Nagpatuloy ang octagonal black ice grass, Ako ang kabaligtaran ni Xiao Hua. Ang malamig at mainit na bukal sa kabilang bahagi ng ice spring ay katapat ng mainit na yangkuan, at ang napakalamig na fairy grass ay ako. Ang mabangis na hayop na naging Momo ay nagsabi sa isang interface, ang pangalan ko ay Momo. Ako ay isang Moyo Shenzo na nagsasaka sa loob ng 160,000 taon.
Ito ay ganap na tugma sa iyo. Kung ikaw ay sumipsip sa akin, ang iyong martial spirit ay magiging lubhang malakas. Ang antas ng pagpapahusay. Sa orihinal na kakayahang umangkop, ang isang malakas na bahagi ay idinagdag sa isang itim na bahagi, ang lahat ng asul na pilak na asul ay maaaring idinagdag sa isang itim na asul na spemper. Walang kapantay na kapangyarihan. Ang iba pang dalawang mabangis na hayop ay humakbang pasulong, at ang isa sa kaliwa ay nagsabi, gusto kong magsanay sa pamamagitan ng hamog ng tubig sa taglagas, at si Wu Yuhao, ang lingbing Daoluo, ay pinili ang aking hinalinhan upang linangin ang kanyang espiritual na mga mata at mga purple magic pupils. Nakakuha ng mga dakilang supernatural na kapangyarihan. Bagamat mayroon lamang akong 110,000 na taon ng kapahamakan, nalampasan ko na ang unang yugto ng paglilinang. Na itinuturing na isang mabangis na hayop sa akin ay magiging malaking pakinabang sa iyong Purple Demon Eye. Ang huling figure ay ang pinakamalakas sa lahat ng mabangis na hayop, ako ang dragon at lang sa lupa. Nagtanim ako sa loob ng 170,000 taon, at maaari ka ring makakuha ng singsing na kahel na espiritu. Bagamat lahat ng tao ay mabangis na hayop, maaari mo lamang linangin upang mapalapit sa pangalawang malaking sakuna, iyon ay, ang 200 taong gulang na kaluluwa, maaaring. Ito ay isang pagkakaiba sa antas. Ako mismo ay may kakayahan na I turn over ang Earth Dragon at ang Earth Attribute I can feel it. You should have a very powerful Earth Attribute Spirit Bone sa iyong katawan kung ikaw ay sumanib sa akin, ito ay magbibigay sa iyo ng isang pambihirang pagtaas sa iyong kapangyarihan upang makontrol ang mundo. Magkahiwalay na nagpakilala ang 5 mabangis na hayop. Sa wakas ay sinabi ni Chiluo Tulap, tama sila, at, bilang isang halimaw, isang matalinong hayop. Pumili ng sinuman sa amin upang maging iyong kaluluwa, at maaari kang makalusot sa susunod na malaking antas at sumanib sa amin. Magbigay sa iyo ng buto ng kaluluwa. Sa relatibo, sa palagay ko ang pinakaangkop para sa iyo ay dapat na ako, si Guagua, at si Momo. Isinasaalang-alang ko ito mula sa iyong pananaw. Natahimik si Tang Wulan, medyo nakakasilaw na siya sa oras na ito. Para sa isang Spirit Master, ang 100,000 taon na Spirit Ring at Spirit Bone ay talagang ang pinakalayunin. Ngunit sa sandaling ito, mayroong 6 na nilalang na handang maging sariling kaluluwa, at sila ay nakatayo pa rin sa isang hilera upang hayaan silang pumili. Ito ay hindi pa nagagawa, at ito ay talagang isang masamang pagpipilian para sa kanya. Bago ako pumili, maaari bang sabihin sa akin ng mga nakatatanda kung bakit mo ako binibigyang diin, ang anak ng kalikasan? Ano ang malalim na kahulugan ng anak ng kalikasan? Tanong ni Tang Wulan. Kahit ang Qingtian Daoluo Yunming ay hindi makasagot sa tanong na ito. Ang pagharap sa mga mabangis na hayop ng sistema ng halaman sa oras na ito ay walang alinlangan ang pinakamahusay na pagkakataon upang makuha ang sagot. Natahimik sandali si Chiluo Tulap, at nagsabi, ang anak ng kalikasan ay ang binhi na kinikilala ng kalikasan. Buhi. Gulat na sabi ni Tang Wulan. Tumango si Chiluo Tulap, oo, buto. Tinatawag din namin silang buto ng avenue. Ilang beses palang lumitaw ang mga ganitong binhi sa kasaysayan. Kapag nawasak lang ang natural na puso ng mainland, magkakaroon ng natural na mga buto na bubuo. Iiral ang mga ito bilang core ng kalikasan sa hinaharap. Sa madaling salita, kapag ang kalikasan ay nawasak ng labis sa tuktok ng mundo, ang mga nilalang ay nawasak, ang mga nilalang ay masisira na ang mga halaman. Ibinigay sa isang anak ng kalikasan, at itong anak ng kalikasan ay naghahanap ng mga pagkakataon na magugat at sumibol, upang ang kalikasan ay maaaring magparami ng anumang halaman, hayop, o tao. Pagkasabi nito, bahagyang nanlabo ang kanyang mga mata, sa totoo lang, hindi kami naniniwala na ang Shrek Academy ay nawasak hanggang sa ang hininga ng anak ng kalikasan ay naramdaman sa iyo. Dahil ang huling anak ng kalikasan ay si Shrek. Ang lumang gintong puno ng kolehiyo. Ito ay ang pagkakaroon nito na sumusuporta sa natural na mundo. Ngunit ngayon iniisip ko ito ay nahulog. Nang marinig ang kanyang mga salita, hindi napigilan ni Tang Wulan na mapuno ng pagkabigla. Tulad ng sinabi ni Chiluo Tulap, ang sinaunang gintong puno ay nahulog, at ang kanyang anak ng kalikasan ay nabuo sa tulong ng sinaunang gintong puno. Sa katunayan, noong bago bumagsak ang sinaunang gintong puno, nakamit na niya ang aura nitong anak ng kalikasan. Bakit napakaraming sinisira ng kalikasan? Ito ay walang alinlangan dahil sa mga tao. Sa pag-iisip nito, si Tang Wulan, bilang isang miyembro ng sangkatauhan, ay hindi maiwasang mabigat sa kanyang puso. Kung ang binhi ng kalikasan ay hindi magugat, ano ang mangyayari? Biglang tanong ni Amorous Daoluo. Nagbago ang mukha ni Chiluo Tulap, ang kalikasan ay mamamatay, ang pagkawasak ay darating sa mundo, ang lahat ng mga bagay na may buhay ay unti-unting mamamatay dahil sa pagkasira ng food chain, ang Daoluo continent ay babagsak sa kalaunan. Lahat ng species ay hindi iiral. Ang mga salitang ito ay napakabigat, at lahat ng Shrek 7 Devils na nakarinig ng mga salitang ito ay nabigla. Sa pagbabalik tanaw sa kasalukuyang sitwasyon sa mainland, ang mga kaluluwang hayop ay nasa bingit ng pagkalipol. Sa mabilis na pag-unlad ng agham at teknolohiya ng tao, halos lahat ng malaking lungsod ay naging bakal na kagubatan. Ang espasyo ng iba pang mga nilalang ay labis na pinisil. Magpatuloy ng ganito. Isang araw, wala na sa mainland.
Kapag may kagubatan, mabubuhay nga ba ang mundong ito? Walang makakapagbigay ng sagot na ito, kahit na medyo nakakaalarma ang mga salita ni Chiluo Tulip, sa katunayan, ito ay tila talagang gumagalaw sa direksyong ito. Endangered ang species, hindi ba ang soul beast ang pinaka-obvious? Sinabi ni Tang Wulan, kung gayon bilang isang anak ng kalikasan, ano ang dapat kong gawin? Napailing-iling si Chiluo Tulip, narito na ako mula nang ako ay isinilang. Lahat ng tungkol sa anak ng kalikasan ay ang impormasyong nakasulat sa aking genetic chain, kaya ang dami ko lang alam. Hindi ko alam kung ano ang dapat gawin ng anak ng kalikasan, ngunit nakakasigurado ako na at least lahat ng ating mga halaman ay makakatulong sa iyo at mapoprotektahan ka. Sana ay maging matatag ka at hayaang bumalik ang kalikasan balang araw. Bahagyang tumanggaw si Tang Wulan, at walang alinlangan na nagdagdag ng isa pang responsibilidad sa kanyang mga balikat. Ang mga mata ni Chiluo Tulip ay puno ng pag-asa, so, ano ang pipiliin mo ngayon? Pagkaraan ng ilang sandali ay tumahimik si Tang Wulan, sinabi niya, dahil handa kayong lahat na tumulong sa akin, maaari ba kayong umalis kasama ako? Wala akong maiiwan sa inyo bilang aking kaluluwa, ngunit bilang isang kasosyo, maaari ba? Ang anim na ito ay pawang mga mabangis na hayop na may cultivation base na higit sa 100,000 taon, na nangangahulugan na sila ay katumbas ng hindi bababa sa pagkakaroon ng title Daoluo, at kahit na wala silang battle armor, sila ay ganap na makapangyarihan. Sa kanilang tulong, walang alinlangan na magiging mas madali ang muling pagtatayo ng Shrek Academy sa hinaharap. Natigilan si Chiluo Tulip, at pagkatapos ay nagpakita ng isang mapait na ngiti, imposible. Kung tutusin, iba tayo sa mga ordinaryong soul beast na nakabatay sa halaman. Ang ating tunay na cultivation base ay nahahati talaga sa 10. Depende ito sa yelo at apoy. Ang langit at lupang aura ni Ian ay may ating kasalukuyang cultivation base. Sa makatuwid, sa sandaling iwanan natin ang dalawang mata ng yelo at apoy, tayo ay magpapatuloy sa ating buhay. Sa oras na iyon, kahit na gusto mong maging mga kaluluwa muli, ang iyong paglilinang ay mababawasan ng malaki sa makatuwid, maliban kung maaari mong pagsamahin ang napakarami sa aming mga kaluluwa, kung hindi, hindi kami makakasama sa iyo. Naantig ang puso ni Tang Wulan, hindi ko ito kayang mag-isa, ngunit mayroon pa rin akong mga kaibigan. Maaari rin silang maghalo sa kaluluwa, nako, pasensya na, masyado akong makasarili. Pagkatapos magsalita, biglang nagpakita ng inis si Tang Wulan sa kanyang mukha. Ang kulay. Dahil bigla niyang napagtanto na kung ang mga mabangis na hayop na nakabatay sa halaman ay magiging kanilang mga kaluluwa, sa malapit na hinaharap, kung may nangyaring mali sa kanila, ang mga mabangis na hayop na ito ay mamamatay din kasama nila. Si Chiluo Tulip ay natigilan saglit, lumingon at tumingin sa iba pang 5 mabangis na hayop na nagpapakita ng maalalahang tingin. Mabilis na nakipag-usap ang 6 na mabangis na hayop sa isa't isa. Magpapatuloy na sana si Tang Wulan sa sasabihin, ngunit pinigilan siya ng mapagmahal na si Daoluo, sinenyasan siyang maghintay. Pagkaraan ng ilang sandali, muling tumalikod si Chiluo Tulip at same time na sinabi kay Tang Wulan, ang sitwasyong sinabi mo ay hindi imposible. Ngunit kailangan ko munang kumpirmahin ang ilang bagay. Una, ang anak ng kalikasan, palagi kang makakasama. Magkaibigan. Tumingin si Tang Wulan sa kanyang mga kasosyo, at pagkatapos ay mariing sinabi, tiyak na magkakasama tayo, kahit na hindi bawat sandali, tiyak na muli nating itatayo ang Shrek Academy na magkasama sa huli. Sinabi ni Chiluo Tulip, pagkatapos, ang pangalawang tanong, sa hinaharap, paano mo pakikitunguhan ang ating yelo at apoy na mata? Ang yelo at apoy na mata ay isa sa 3 nangungunang kayamanan sa mundong ito. Hindi ko alam kung ang dalawa pa ay umiiral. Ngunit masasabi ko sa anak ng kalikasan nang may katiyakan na kung balang araw ay nais mong tulungan ang kalikasan na mabawi ang sigla nito, at pagkatapos ay makakatulong ang mga mata ng yelo, at sa gayon ay makakatulong sa iyo ang mga mata ng yelo. Sinabi ni Tang Wulan, maaari ba akong humiram ng kapangyarihan dito? Sinabi ni Chiluo Tulip, maaaring hindi ito magagawa ng iba, ngunit ikaw na may dugo ng Golden Dragon King at anak ng kalikasan, ay tiyak na magagawa mo. Ang pagkakakilanlan ng Dragon King ay nagpapahintulot sa iyo na hayaan ang mga kaluluwa ng 2 dragon na hari ng yelo at apoy na sumama sa iyo, at ang pagkakakilanlan ng anak ng kalikasan, ito ay makapagtitiwala sa lahat ng ating mga halaman. Kaya, ang kapangyarihan dito ay hindi mo lamang maaalis, kahit na maaari mong hiramin. Nang marinig ang kanyang mga salita, kahit na ito ay mapagmahal na si Daoluo Zhangzin, hindi niya maiwasang huminga at tumingin kay Chiluo Tulip na medyo tulala. Namilog din ang mga mata ni Tang Wulan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, hindi ko kayo mabibigyan ng tumpak na sagot sa tanong na ito, ngunit ang masasabi ko ay kung balang araw, sisikapin ko ang aking makakaya para makabangon. Kalikasan. Sa oras na iyon, ako ang magpapasya kung paano hihiramin ang mga kakayahan ng mga mata ng yelo at apoy. Kasabay nito, bilang isang alagad ng sekta ng Tang, lagi kong susundin ang pangakong hindi ko gagamit ng apoy sa pagitan ng mga mata. Ang lakas ni Ian. Bagamat hindi siya nakatanggap ng pangako mula kay Tang Wulan, ngumiti si Chiluo Tulip sa halip, karapat-dapat itong maging anak ng kalikasan na pinili ng gintong sinaunang puno. Walang pangako o paggamit ng anuman, ngunit ito ay magpapagaan sa kanila.
Sinabi ni Chiluo Tulap, ang huling tanong, o isa sa aming mga kondisyon. Umaasa kami na kung isang araw, kapag itinanim mo ang mga binhi ng kalikasan, anak ng kalikasan, maaari mong itanim ang mga buto ng aming anim. Palibutan ka. Natigilan si Tang Wulan, ngunit agad na sumagot, hanggat naiintindihan ko kung paano magtanim ng mga buto at sa wakas ay magpasya na magtanim ng mga buto ng kalikasan, tiyak na gagawin ko ito. Okay, naayos na. Si Kilua Tulap ay humakbang pasulong, ang kanyang mga kamay ay nag-transform sa kawalan, halos nagpinta ng mga magagandang pattern ng liwanag sa hangin, at ang 5 mabangis na hayop sa likod niya ay nag-transform din ng mga pattern ng liwanag. Ang kanilang mga iniisip ay pumasok sa isip ni Tang Wulan, eksakto ang 3 bagay na ipinangako niya noon. Please sign the contract. Matapos makumplito ang kontrata, handang kaming 6 na maging kasamang kaluluwa mo at ng iyong mga partner. Hinding-hindi tayo aalis at mabubuhay at mamamatay ng magkasama. Matigas na sabi ni Chiluo Tulap. Tuwang-tuwa si Tang Wulan, at ang 4 na Shrek 7 Devils na gising pa ay tuwang-tuwa. Ang isa pang kaluluwang tulad nito ay katumbas ng ilan pang soul ring na may antas na higit sa 100,000 taon. Maaari itong isipin na ang gayong espiritu ay maaaring magbigay sa kanila ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 singsing ng espiritu. Marahil ang mga kakayahan ng espiritu ay hindi magiging partikular na makapangyarihan, ngunit ang pagtaas para sa kanila ay tiyak na lubhang kahanga-hanga. Sa panahong ito na ang espiritong hayop ay nasa bingit ng pagkalipol, gaano kahirap makakuha ng 100,000 taong singsing na espiritu. Ito ay isang hindi pa nagagawang malaking pagkakataon. Sa patnubay ni Amorous Dauluo, kinagat ni Tang Wulan ang kanyang daliri at naglabas ng isang patak ng dugo. Kasabay nito, nanumpa siya na pumirma ng kontrata kay Kilua Tulip at iba pang 6 na mabangis na hayop. Tinawag ng mga susunod na henerasyon ang kontratang ito na Alliance of Ice and Fire, na nagkaroon ng matinding epekto sa hinaharap na Shrek Academy at maging sa hinaharap na layout ng buong kontinente. Matapos makumplito ang kontrata, ang mga mukha ng 6 na mabangis na hayop ay puno ng pananibik, at tila hindi sila nanlulumo dahil malapit na silang maging mga kaluluwa. Ngumiti si Chiluo Tulap at nagsabi, Guro, maaari ka nang pumili. Guro. Napatulala si Tang Wulan. Ngumiti din si Li Wuxing Jiaoshu at nagsabi, Siyempre, ang anak ng kalikasan ay ang kalooban ng kalikasan at ang Panginoon ng lahat ng mga halaman. Siyempre dapat ka naming tawagin. Ngayon, sino ang pipiliin mo sa amin? Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Tang Wulan, pipiliin ko si Senior Kilua Tulap. Mabilis niyang ginawa ang pagpipiliang ito, at ang 6 na mabangis na hayop ay hindi napigil ang magulat, kasama na si Chiluo Tulap mismo. Hindi napigilan ni Chiluo Tulap na magtanong, bakit napagpasyahan ng Panginoon na piliin ako ng napakabilis? Matigas na sinabi ni Tang Wulan, ang mga nauna ay hindi lamang maaaring magbigay sa akin ng isang Orange Golden Spirit Ring, ngunit mayroon ding walang katapusang karunungan. Ang Orange Golden Spirit Ring ay napakahalaga upang mapabuti ang aking pisikal na lakas. Sa hinaharap, patuloy kong pagbutihin ang linya ng dugo ng Golden Dragon King. Kailangan ko ng isang malakas na katawan. Ayos lang iyon. Higit pa rito, ito ay mahusay na makakaiwas sa aking anak at sa utos ng mga halaman. Asul na pilak na emperador natural na pumili sa iyo. Bagamat ang iba pang 5 mabangis na hayop ay lahat ay nagpakita ng pagkabigo sa kanilang mga mukha, wala silang sinabi. Matapos lagdaan ang kontrata, sa kanilang mga puso, ang katayuan ni Tang Wulan ay ganap na naiiba. Napangiti si Chiluo Tulap, talagang ang Panginoon ang pinakamasarap na tao. Sa tingin ko ay may gap pa rin sa pagitan ng 60th level cultivation base, at si Chiluo ay palaging makakabit sa iyo, naghihintay ng iyong pagsasama. Kasama ang iyong anak ng kalikasan. Ang hininga ay mabuti lamang para sa akin. Kung iiwan mo ang mga mata ng yelo at apoy sa maikling panahon, hindi ito dapat sumunod sa akin. Habang nagsasalita, tumalikod si Kilua Tulip at naglakad patungo sa gilid ng lawa ng Bingwolyang Yian. Nang makarating sila sa isang malaking lila na bulaklak sa tabi ng lawa, huminto ang Kilua Tulip. Noong una silang nahulog mula sa langit, ang malaking bulaklak na ito ang unang nakita, at ito rin ang pinakamalaking bulaklak sa mga mata ni yelo at apoy. Ngumiti si Chiluo Tulip at nagsabi, ito ang aking katawan. Mula ngayon, ako na ang magiging Panginoon. Gaya ng sinabi niya, itinaas niya ang kanyang kamay patungo sa malaking Chiluo Tulip, at ang malaking bulaklak ay mabilis na nagtagpo. Una itong naging usbong ng bulaklak, pagkatapos ay dahan-daang bumangon at lumipad patungo sa Tang Wulan. Sa panahon ng paglipad, ang malaking Chiluo Tulip na ito ay mabilis na lumiit, at ang Blue Silver Emperor Martial Spirit ni Tang Wulan ay talagang naimpluwensyahan nito. Ang berde gintong singsing na kaluluwa na hindi kayang pakilyusan ni Tang Wulan ay kumikislap ng bahagya, si Tang Wulan isang gintong liwanag at anino ang biglang lumitaw sa kanyang noo. Nagmukha itong isang buto. Tuwang-tuwa si Chiluo Tulip. Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kanang kamay, ang maliit na bulaklak na nabuo ng kanyang katawan ay agad na tumagos sa noo ni Tang Wulan. Naramdaman lamang ni Tang Wulan ang isang matamis na halimuyak na kumalat sa buong katawan niya, na parabang nahugasan ng halimuyak ang buong pagkatao niya, at hindi siya komportable. Ito talaga ang binhi ng kalikasan. Ito ay nasa dagat ng kaluluwa ng Panginoon.
Ito ay aking kaluwalhatian na makasama ang binhi ng kalikasan pansamantala, sabi ni Chiluo Tulip. Nakaluhod na sa isang tuhod kay Tang Wulan, ang mga mata ay napuno ng kagalakan. Panginoon, ang iyong mga kasosyo ay hindi pa umabot sa bottleneck upang masira sa ngayon. Aba, kami ay pansamantalang maglilihi sa iyong likas na binhi. Hanggat kami ay may sapat na oras upang maisip at alagaan ang aming mga sarili, ang aming kaharian ay dapat sumulong. Ang paggawa ng isang malaking hakbang, at maabot ang antas ng isang orange gold na kaluluwa, ay magiging mas kapakipakinabang sa lahat ng mga kaibigan ng Panginoon. Umaasa na tumingin si Li Wo Xingjiao kay Tang Wulan. Pero di ba? Sa mga kasosyo, maliban kay Shu Lizhi, walang sinuman ang may posibilidad na makapasok sa susunod na malaking antas. Sinabi ni Tang Wulan, okay lang. Kaya lang, ang partner ko na sumisipsip ng Hanyuan Immortal Grass, baka masira na siya. Sinabi ni Chiluo Tulip, paumanhin, Panginoon, nagkaroon kami ng ilang reserbasyon noong ikaw at ang iyong mga kasosyo ay pumili ng fairy grass dati. Ang ilang mga sitwasyon ay hindi malinaw. Ang Hanyuan fairy grass ay talagang isa sa mga nangungunang fairy grass sa mundo. Isa, ngunit ito ay may malakas na pagiging exclusive. Sa pagdating ni Hanyuan Yiki, ang iyong kaibigan ay hindi na magagawang pagsamahin para sa kanya ang anumang sining na nakabatay sa halaman. Mahusay na mapahusay ni Hanyuan Yiki ang lakas ng kanyang espiritong kapangyarihan sa parehong antas. Ang kanyang espiritong kapangyarihan ay hindi bababa sa 40% na mas mataas kaysa sa iba. Kung ang Hanyuan Immortal Grass ay nais na makilala siya ng sapat, hindi imposibleng gawin ito sa kanyang numero 1, ito ay depende sa kung siya ay makikilala sa pamamagitan ng Hanyuan Immortal Grass, at walang pag-alis sa panahon ng proseso. Handang maging kanyang kaluluwa. Siyempre hindi ko ginusto, ngunit may mga bata ng kalikasan, bakit hindi ako payag? Isang puting liwanag ang bumangon mula sa lugar kung saan kinuha ang Hanyuan Immortal Grass noon, at naging puting liwanag at anino. Isa itong chubby na lalaki. Ang hitsura ng binata, at medyo kamukha niya si Shu Lizhi. Pagbabago. Ikaw. Napatingin sa kanya si Chiluo Tulip na nagtataka. Walang magawa ang Hanyuan Immortal Grass, ang aking Hanyuan line ay iba sa iyo. Ito ay maaaring mabago ng hindi tumatawid sa kapahamakan sa loob ng 100,000 taon. Ito ay hindi hanggang 150,000 taon na ang unang kalamidad. Ikaw ay nagdadaldaw sa buong araw. Ako ay inis na hindi ko ipinakita ang aking anyo. Ngayon na ang anak ng kalikasang ito ay dumating na ngayon. Sabihin mo, tanggapin mo ang aking binhi, magiging natural ang kinabukasan kapag dumami ang binhi, ang tagapag-alaga sa aking tabi ay mabibilang na ako. Habang nagsasalita, lumipad ang isang kumukulong puting buto mula sa kanyang kamay at lumapit kay Tang Wulan. Hindi na kailangan pang kontrolin ni Tang Wulan ang kanyang sarili. Ang nature seed sa kanyang noo ay natural na gumawa ng suction, at sinipsip niya ang Hanyuan Immortal Grass seed sa nature seed. Ang Hanyuan Immortal Grass ay yumuko ng may paggalang kay Tang Wulan, lumipad ng masaya, at dumiretso sa katawan ni Shu Lizhi. At sa sandaling ito, biglang pumutok ang aura ni Shu Lizhi, tila lumusot sa kaharian. Kasabay ng pagsasanib ng Hanyuan Immortal Grass, isang bilog ng pulang spirit ring ang natural na lumitaw sa paligid ng kanyang katawan, at mayroong gininto ang pattern sa pulang spirit ring, na ibinigay ng isang espiritong hayop na nilinang ng higit sa 100,000 taon. Kasabay nito, ang multo ng Hanyuan Immortal Grass ay lumitaw sa likuran niya at umindayog. Bilang isang food-type soul master, walang duda na ang pang-anim na kakayahan ng kaluluwa ni Shu Lizhi ay makapangyarihan at tiyak na magdadala sa lahat sa mga bonds. Sorpresa! Huwag mo siyang tingnan, ang spirit ring na ito ay hindi maaaring orange gold, ngunit kumpara sa kanyang mga kaibigan, hindi ito nagdurusa. Dahil sa mga Shrek 7 Devils, sina Ye Xinglan, Yuan and Yahui, Xi, at Le Zhenggayu ay lahat ay umabot sa ika-6 na antas ng ring, at tanging sina Shu Xiaoyan at Tang Wulan lamang ang nasa ika-5 antas ng ring. Ang ika-6 na spirit ring ni Shu Lizhi ay nasa 100,000 taong gulang na, at hindi imposible para sa Hanyuan Immortal Grass na bigyan siya ng 3 o kahit 400,000 taong spirit ring hanggat gusto niya. Sa madaling salita, mayroon siyang isa pang high-level spirit ring kaysa sa kanyang mga kaibigan. Tanging sina Shu Xiaoyan at Tang Wulan lamang ang hihigit sa kanya pagkatapos pagsamahin ang immortal na kaluluwa ng damo sa kanyang harapan. At si Goyo din ang pang-6 na singsing. Kinain muna niya ang kakaibang velvet chrysanthemum. Si Tang Wulan, bilang kapitan, ay walang paraan para bigyan si Guyu ng isa pa para sa 6 na espiritong nasa harapan niya para sa notaryo. Gusto man niyang isuko ang kanyang sarili, siya ay anak ng kalikasan, ang paksa ng pagpirma sa kontrata, kung hindi siya pipili ng plant-based fierce-beast fusion, natatakot ako na ang mga mabangis na halimaw na ito ay agad na ibabalik ang kanilang mga mukha. Masayang ngumiti si Ye Xinglan. Gusto ng food-type spirit master na magkaroon ng 100,000 taong spirit ring. Ito ay talagang hindi ka panipaniwala, pabayaan ang ika-6 na singsing ng espiritu. Sa cultivation base ni Shu Lizhi, hindi siya makakapag-blend sa ilalim ng normal na mga pangyayari, at hindi ito kayang tiisin ng kanyang katawan, ngunit ang Hanyuan Immortal Grass ay isang kaluluwa, at ginagamit niya ang katawan nito upang basagin ang kanyang katawan bilang isang natural na kayamanan.
Ito ay halos hindi maghalo, kailangan lamang ng converge ng kaunting enerhiya at hayaan siyang magpatuloy sa pagsipsip nito sa mas mataas na antas sa hinaharap, kaya hindi siya natatakot na ang kanyang katawan ay hindi makayanan ito ngayon. Sunod-sunod na ipinakita ng mabangis na mga hayop ang kanilang mga katawan, ang nasusunog na apricot, ang itim na jade na kawayan, ang earth dragon at ang gintong melon, ang may 8 sulok na itim na yelo na damo, at ang taglagas na tubig hamog. Lumipad din ang 5 mula sa kanilang mga katawan, lumiit ang kanilang mga katawan, at sumugod sa gitna ng mga kilay ni Tangwulan. Kabilang sa mga buto ng kalikasan. Naramdaman lang ni Tangwulan na lahat ng uri ng aura ay dumaloy sa kanyang katawan. Sa ilalim ng pagpapakain ng kanilang mga aura, nagulat siya nang makitang direktang tumaas ng isang antas ang kanyang espiritong kapangyarihan. Ito ay talagang isang kayamanan ng mabangis na antas ng hayop. Matapos may sama ang 6 na mabangis na hayop, nagsimulang maging ilusyon ang kanilang mga avatar. Panginoon, nasa katawan po ang aming mga buto. Kapag naging kaluluwa na po namin kayo ng inyong mga kasama, natural na iiwan namin ang mga buto sa natural na binhi. Kapag naghasik kayo ng natural na binhi, sasamahan ka namin. Lumago sa gilid. Hindi mo na kailangang mag-alala masyado. Maari ko bang itanong, kailangan mo ba ng iyong mga kasosyo ng iba pang likas na kayamanan? Ibinaling ni Tangwulan ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang mga kaibigan. Puno na ng excitement ang lahat. Unang sinabi ni Lezengyo, ayoko na. Isa na itong magandang pagkakataon para sa akin na makakuha ng nauna bilang isang kasamang kaluluwa sa hinaharap. Ang mga tao ay hindi maaaring hindi masiyahan, kung hindi, sila ay hahatulan ng Diyos. Ang iba ay sunod-sunod na tumanggo, si Tangwulan ay ngumiti at nagsabi, tama sila, hindi tayo makakahuli ng isda. Bagamat ang mga mata ng yelo at apoy ay nakakapagpatubo ng mga halaman ng mabilis, ito ay nangangailangan ng oras pagkatapos ng lahat. Hindi tayo maaaring humingi ng labis, at ipaubaya ito sa hinaharap. Mga tao. Ang 6 na pinakamahalagang mabangis na antas ng hayop na espiritu ay kukunin na, at wala nang mas mahalaga kaysa sa kanila dito. Kung hindi ka pa nasisiyahan, talagang hahatulan ka ng Diyos. Lalong lumakas ang ngiti ni Chiluo Tulip, ngunit pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya kay Tangwulan, Guro, may isang uri ng espiritual na bagay na iminumungkahi kung subukan mo, dahil kung makukuha mo ang pag-aproba nito, malamang na ang hinaharap ay ililigtas nito ang iyong buhay, o magbibigay ito sa iyo ng isa pang buhay. Oh! Napatingin si Tangwulan kay Chiluo Tulip nang may pagtataka. Walang alinlangan, pagkatapos niyang piliin na maging isang kaluluwa, siya ngayon ay ganap na nag-iisip tungkol sa iba't ibang mga isyu mula sa kanyang pananaw. Naglakad si Chiluo Tulip sa gilid, at ang mga halaman ay naghiwa-hiwalay, nagsiwalat ng isang malaking itim na bato, na napakakapansin-pansin sa maraming espiritual na nilalang. May bulaklak na tumutubo sa bato, at ang puting bulaklak ay may kulay pula. Ang kagandahan ay malungkot, at ang mga tao ay maaakit sa espiritu ng hindi nalalaman. Ito ay, naguguluhang sabi ni Tangwulan. Ito ay tinatawag na siyang si Heartbroken Red. Sa katunayan, ito ay nilinang ng higit sa 100,000 taon, ngunit hinding-hindi ito magiging soul-based. Dahil hinding-hindi ito lalabas sa sarili nitong espiritual na mundo. Nagulat na sinabi ni Tangwulan, Akasha Heartbroken Red. Ito ang maalamat na ninuno ng Tangsan na si Tangsan na ginamit upang muling buhayin ang kanyang asawa, si Robone Daoluo. Ang pinaka-infatuated na pag-iral sa mundo ng halaman. Abangan ang kwento ng Akasha Heartbroken Red, pakibasa ang aking libro, Daoluo Continent. Tumanggo si Chiluo Tulip, eksakto. Nakita ni Tangwulan ang ganitong uri ng fairy grass sa kasaysayan ni Tangsan, ang ninuno ng Tang sect, ngunit hindi niya inaasahan na tatubo ito sa mga mata ng yelo at apoy. Ayon sa alamat, ang ganitong uri ng fairy grass ay maaaring mabuhay at mamatay, pati na rin ang laman at buto. Ngunit maaari lamang itong pag-aari ng mga taong infatuated. Kung walang ganap na solong emosyon, imposibleng alisin ang fairy grass na ito. Sinabi ni Tangwulan, kung gayon, paano ko ito tatanggalin? Sinabi ni Chiluo Tulip, kailangan mong isipin ang taong mahal mo, at daruan ito ng laway. Kung ito ay bumagsak ng mag-isa, ito ay kumakatawan sa iyong pagsang-ayon. Kung hindi, imposibleng kunin ito kung ikaw ay masipag. Alisin mo ito. Kung ang Panginoon ay may pagmamahal sa iyong puso, maaari mo itong subukan. Walang kamalay-malay na ibinaling ni Tangwulan ang kanyang ulo upang tingnan si Guyana, na nakakrosslegged sa malayo, biglang lumambot ang kanyang puso. Ang lahat ng mga bagay sa nakaraan ay tila lumitaw sa kanyang harapan sa isang iglap. Noong una niya itong nakita, siya lang ang nadala sa sarili niya. Halatang talented siya, pero lagi siyang nasa tabi niya, willing to be a green leaf. Mahilig sa mahabang panahon, hakbang-hakbang. Ang init ay laging nananatili sa kanyang puso at sa kanyang puso. Hanggang sa araw na iyon, bigla na lang itong nag-iba ng ugali sa kanya, tila itinataboy, ngunit naiintindihan niya na ang lahat ng ginawa nito ay upang protektahan ang kanyang sarili. Sa huli, sa Sigod Lake na iyon, ang kanyang pag-amin sa wakas ay nagpakilos sa kanya, at sa wakas ang tatlong buhay ay itinadhana at nagsama-sama. Umalis siya kinabukasan, ngunit iniwan niya ang kanyang puso na may kaliskis na silver dragon sa tabi niya magpakailanman.
Mahal niya siya, mahal hanggang buto, at mahal na mahal niya siya. Ganon din ang lalim ng pagmamahal. Nang makatagpo siya ng sakuna ng pagkalipol, bigla itong lumitaw sa tabi niya, gamit ang kanyang katawan upang harangan ang malaking pagsabog ng siyam na antas na fixed-mounted soul-guided artillery shell. Ang pag-ibig, maraming beses na hindi kailangang ipahayag, para lang makita kung paano ito gagawin. Sa sandaling lumitaw siya sa hangin, ang puso ni Tang Wulan ay ganap na natunaw, at sa buhay na ito, imposible para sa ibang mga babae na masira ang kanyang puso. Kahit na ang pag-ibig sa pagitan nila ay maaaring makaranas ng hindi mabilang na mga paghihirap sa hinaharap, hindi siya natatakot. Hanggat alam niya kung ano ang iniisip nito sa kanya, handa siyang maglakad ng magkahawak ang kamay nito, gaano man ito kahirap o mapanganib. Binigyan niya siya ng lakas, kahit na nawasak ang Shrek Academy, dahil sa kanya sa tabi niya, si Tang Wulan ay hindi tatahimik at hindi panghinaan ng loob. Para sa kanya, palagi siyang magiging matatag, para lang mas maprotektahan siya at maprotektahan ang kanilang pagmamahalan. Sa pamamagitan ng backhand, hinampos niya ang kanyang dibdib, damaloy ang dugo sa kanyang katawan, ibinuko ni Tang Wulan ang kanyang bibig, isang subaw ng puso at dugo ang bumulwak sa mga damdaming puno ng nostalgia at pagmamahal, na naspray sa nakasisindak na pusong pula. Damaloy ang dugo sa mga talulot, tila kinulayan ng pula ang malaking bulaklak, at bahagyang nanginig ang akasya heartbroken red. Ang dugo na iniluwa ni Tang Wulan ay talagang dahan-daang naging puting bulaklak, na nagiging maliwanag at nakasisilaw na pula. Dahan-dahan, lumutang ito at damapos sa palad ni Tang Wulan. Pag-ibig at sex. Tuwang-tuwa si Killua Tulip at nakuha niya ang pag-aproba ng Lovesick Heartbroken, na nangangahulugan na siya, ang Panginoon, ay may isa pang buhay. Bilang isang kaluluwa, ito ay syempre isang mahusay na bagay. Ito ay lubos na magpapataas ng mga posibilidad ng pag-aanak ng natural na binhi. Noong tinatalakay ang 6 na mabangis na hayop kanina, hinikayat ni Killua Tulip ang iba pang mabangis na hayop sa isang dahilan lamang. Ang dahilan na ito ay simple at prangka. Kung ang mga bata ng kalikasan ay maaaring maghasik ng mga buto ng kalikasan sa isang araw, kung gayon, sa kanilang tabi, makakakuha sila ng mga hindi pa nagagawang benepisyo. Sa hinaharap, sila ang magiging pinagmulan ng natural na mundo sa kontinente ng Daoluo. At sa pamamagitan lamang ng pagsunod kay Tang Wulan, magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Sa kabaligtaran, kung ang mga buto ng kalikasan ay hindi maitanim, nangangahulugan din ito na ang kaharian ng halaman ng kontinente ng Daoluo ay tiyak na haharap sa pagbagsak. Kahit na nakatira sila sa pampang ng lawa ng yelo at apoy na ito, mayroon bang mga itlog sa ilalim ng nekatikip na pugad? Balang araw ay lilipulin din sila. Ang mga anak ng kalikasan ay nagpakita na nagpapakita kung gaano karaming pagkasira ang dinanas ng kalikasan. Sa pamamagitan lamang ng pagtutulungan upang tulungan ang anak ng kalikasan, upang siya ay matagumpay na makapagtanim ng mga binhi sa hinaharap, ang kanilang pagkakataon na umiral sa mundo ng mas matagal. Kahit isang araw, tulad ng octagonal black ice grass, hindi imposibleng sundan ang Panginoong ito upang umakyat sa kaharian ng Diyos. Sa makatuwid, kusang loob silang naging mga sinapian na espiritu ng kontemporaryong Shrek 7 Devils. Hanggat palagi nilang makakasama si Tang Wulan, ang anak ng kalikasan, malaki ang pakinabang nito sa kanilang pag-unlad. Ang isa pang maliit na pagkamakasarili ay na sila ay narito sa loob ng 10,000 taon. Bagaman ang yelo at apoy ay may napakagandang kapaligiran, paanong hindi nila manabik sa labas ng daigdig kung mayroon silang karunungan? Maraming dahilan para sa pagtatapos ng Ice and Fire Alliance. Maingat na ilagay sa Jade Box ang Lovesick Heartbroken, walang excitement si Tang Wulan sa kanyang mukha, tanging kahinahunan. Sinabi ni Killua Tulip, Panginoon, ang aming misyon ay natapos na. Ang katawan ay isinama na sa binhi ng kalikasan. Ang aming kaluluwa ay hindi maaaring iwanan ng matagal. Ito ay dapat na isama sa iyong katawan. Ikaw mismo ang gagawa nito mamaya, Panginoon. Habang nagsasalita, ang mga kaluluwa niya at ng mabangis na mga hayop ay naging isang daloy ng liwanag, at nawala nang walang bakas nang tumagos sila sa gitna ng mga kilay ni Tang Wulan. Para sa isang yugto ng panahon sa hinaharap, ang mga binhi ng kalikasan ni Tang Wulan ay patuloy na mag-aalaga sa kanila, at sa parehong oras, sila ay talagang babalik kay Tang Wulan ng hindi mahahalata, tulad ng ang kapangyarihan ng espiritu ni Tang Wulan ay direktang tumaas ng isang antas hindi pa matagal na ang nakalipas. Ang espiritong kapangyarihan ni Tang Wulan ay umabot na ngayon sa ika-58 antas, hindi malayo sa ika-60 antas. Isang kumpletong tagumpay. Ngumiti si Amorous Daoluo, mula nang dumanas ng sakuna ang Tang Sect, hindi pa ako naging kasing kumpiyansa ko ngayon. Sa hinaharap, mabubuhay mo ang Tang Sect. Magpahinga muna sandali, at hintayin magising si Guyu. Pagkatapos nito, aalis na tayo. Sa oras na ito, sa itaas ng lambak, ang makulay na makamandag na miasma na naalis ng layunin ng espada ay muling nagtagpo, na ginagawang mas makulay ang dati ng magandang lambak na ito. Sa kalangitan, ang dalawang kaluluwa ng dragon ng yelo at apoy ay umaaligid pa rin sa itaas ng ulo ni Guyana, paikot-ikot, binabantayan siya. Kung ikukumpara kay Tang Wulan, halatang mas malapit sila kay Guyana. Bumalik si Tang Wulan kay Guyana at muling umupong naka-crossleg.
Ang natural na kapaligiran dito ay napakahusay, na may maraming langit at lupa na espiritual na mga bagay, para sa kanyang Blue Silver Emperor, wala nang mas angkop para sa paglilinang kaysa dito. For more videos, please like, share and subscribe.